Mateo, ang henyo. Credit to the author. M1551-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang pamilya Nigel ay isang Leviathan sa loob ng lungsod. Hindi dapat tingnan kung paano siya nakarating sa Divine Lord Realm ngayon. Kung gusto siyang patayin ng Nigel family, kasing simple lang ito ng pagdurog sa isang langgam. Kaharian ng banal na Panginoon. Ang pinakakaunting kulang sa pamilya Nigel ay ang Divine Lord Realm. Hindi ba nila nakitang lahat na ang binatang ito sa harap ay isa ng makapangyarihang Divine Lord Realm? Pamilya Nigel. Maaari kayang isa ito sa dalawang malalaki at makapangyarihang pamilya sa loob ng lungsod, ang pamilya Nigel. Anong pamilya Nigel ang nabubuhay pa? Malas talaga si Rio. Nakalusot lang siya sa Divine Lord Realm at talagang pinukaw ang galit ng pamilya Nigel. Sok-sok. Napakabilis talaga ng pagbabago ng sitwasyon. Akala nila noong una ay tataas ang Sun Moon Gang, ngayon. Hey. Karamihan sa mga tao ay nanunood ng palabas. Si Rio ay lubhang malupit at mapang-api. Hindi rin nila ito matiis. Ngayon, nang makitang nanlumo si Rio, lahat sila ay nagsimulang magsaya sa kanilang kasawian. Nang makita ang hitsura ni Rio na parang patay na aso, isang bahid ng paghamak ang kumislap sa mga mata ni Flavia. Kung may kaunting tibay lang si Rio, baka mas mataas ang tingin niya sa kanya. Gayunpaman, wala man lang siyang naisip na lumaban. Ang ganitong uri ng tao ay nakatadhana na hindi makakamit ng mga dakilang bagay. Gayunpaman, wala itong kinalaman sa kanya. Nangahas pa nga si Rio na pumatay sa kanyang nakababatang kapatid na babae, kung gayon ay siya ang magdurusa sa puot ng pamilya Nigel. Kung ordinaryong tao lang yan, kalimutan mo na yan. Pero, si Rio ay isa pang makapangyarihang Divine Lord. Kay kamahalan. Hindi dapat sisihin ang mga walang alam. Hindi ko talaga alam ang pagkakakilanlan ninyo. Kung alam ko lang, bigyan ninyo ako ng 10 galon at hindi rin ako maglalakas loob. Nasuntukin ng malakas ang binibining ito. Nasira na ng tuluyan si Rio. Wala na ang napakaarte niyang itsura kanina. Parang isang asong ikinakaway ang buntot at nagmamakaawa. Malamig na sinabi ni Flavia, ang mga salitang ito, pumunta ka at magpaliwanag sa mga elder ng Marshall Tower. Bigyan kita ng 3 hininga ng oras, agad na maglaho sa aking paningin. 1. 2. Kasabay ng pagsigaw ni Flavia hanggang 2:00, biglang nawala na si Rio mula sa kanyang dating kinaroroonan. Nang dumating si Rio, inakala ng lahat na nagbago na ang paraiso ng lungsod sa timog. Sino ang mag-aakala na sa isang iglap, magiging ganito na lang pala? Pagkaalis ni Rio, lumingon si Flavia kay Mateo at nakasimangot na sinabi, Mateo pala ang tawag mo, di ba? Nangahas ka talagang utusan ng kapatid ko na parang katulong. Alam mo ba ang pagkakakilanlan niya? Natigilan ang lahat. Anong klaseng sitwasyon ito? Maaari kayang hindi lumabas si Master Crosswell mula sa Marshall Tower. Ang paglabas ni Flavia ay tila magkokondena sa kanya sa publiko dahil sa kanyang mga krimen. Malamig na sabi ni Mateo, kahit sino pa siya, kung gusto niyang matuto ng alchemy mula sa akin, kailangan nilang magsimula sa isang medicine attendant. Tumawa si Flavia nang may pag-aalinlangan at sinabing, natututo ng alchemy ang little sister sa iyo. Isa kang 3-star alchemy god, isa rin siyang 3-star alchemy god. Isa pa, ang kanyang Panginoon ay isang 4-star alchemy god. Ano? Ang karapatan mong turuan siya. Bahagyang tinaas ni Mateo ang kanyang mga kilay, sinulyapan si Flavia, at malamig na sinabi, kahanga-hanga ba ang 4-star alchemy god? Bahagyang nanliit ang mga mata ni Flavia at naging malamig ang tono niya nang sabihin niya, binata, huwag mong ipagwalang bahala ang kalawakan ng langit at lupa. Ang paggamot sa lason ay hindi nangangahulugang maaari ka ng magpanggap at hamakin ng iba. Ang paraan ng pagpapagaling ni Mateo sa lason ay talagang ikinamangha ni Flavia. Ngunit isa lamang itong aspeto. Ang lakas ng isang 4-star alchemy god ay malayo sa inaakala ng mga 3-star alchemy god. Nang makita ni Serena ang unti-unting paglaki ng amoy ng pulbere, dali-dali siyang hamarang sa harap ni Flavia at sinabing, Kuya, bawal kang maghanap ng gulo kay Master Crosswell. Ako ang walang humpay na nang iistorbo sa kanya at iginiit na kunin niya akong parang albularyo.
Gulat na tiningnan ni Flavia ang kanyang nakababatang kapatid. Sa hitsura nito, kung talagang gagawa siya ng hakbang, tutulungan pa kaya niya ang mga tagalabas na makipaglaban sa kanya. Nang maalala ang maamo at maamo na tingin ni Serena kanina, labis na nagulat si Flavia. Ang nakababata niyang kapatid na ito ay walang kinatatakutan o kinatatakutan. Kahit si Master Atticus ay wala ring magawa tungkol sa kanya. Ngayon, siya ay talagang napakasunurin at masunurin sa binata na ito. Anong uri ng mahiwagang kapangyarihan ang taglay ng binata na ito? O baka naman may gusto sa kanya ang nakababata niyang kapatid na babae? Dahil kasama niya ang nakababatang kapatid niya, mukhang hindi niya kayang hawakan ang batang ito ngayon. Sige, kung titingnan mo ang mukha mo, hindi ko na siya pahihirapan ngayon. Sundan mo ako pabalik, sabi ni Flavia. Umiling si Serena na parang kamakalabog na tambol at sinabing, bumalik ka na, gusto kong matuto ng peel refinement kay Master Crosswell dito. Kumunat ang noo ni Flavia at sinabi niya sa seryosong boses, kalokohan. Ang Panginoon mo ay si Master Atticus. Natuto ng alchemy mula sa isang hindi kilalang lalaki, saan ilalagay ang mukha ng aking Nigel family. Pero sabi ni Serena, wala akong pakialam. Kahit ano paman, hindi na ako babalik. Ikaw. Nabulunan si Flavia at galit na sinabi, hindi nasa iyo kung babalik ka o hindi. Pero matalim na tumingin si Serena at sinabing, ang lakas ng loob mo. Kung sapilitin mo akong ilabas, sasabihin ko kina tatay at nanay ang lahat ng maruruming damit mo. Nabaliw na baliw si Flavia. Nang biglang sumiklab ang pagiging sutil ng babaeng ito, talagang sumakit ang ulo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, biglang nagsalita si Mateo, umalis ka. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, parehong natigilan sina Serena at Flavia. Magsasalita na sana si Serena nang magpatuloy si Mateo, tinanggap kita dahil natatakot akong wala kang mapupuntahan. Dahil hinanap ka ng kapamilya mo, bumalik ka na kasama niya. Ayokong bumalik. Tanging pagtanggi ni Serena. Man! Kumunat ang noo ni Mateo, tila ba ang bilis ng tibok ng puso niya. Nagulat si Serena at natutop ang bibig sa kamalungkot na sinabi, bumalik ka na lang tapos bumalik ka na, ang bangis mo. Pero kailangan mong mangako sa akin, sa susunod na pumunta ako, hindi mo na ako matatanggihan. Tumango si Mateo at sinabing, maaari kang sumama, ngunit kailangan mong humingi ng pahintulot sa iyong guro. Kahit na hindi tayo parehong guro at disipulo sa pangalan, nariyan ang realidad ng pagiging guro at disipulo. Ang pagtuturo ko sa iyo ng alchemy ay labag sa prinsipyong moral. Nang marinig ito, ang unang pagkadismaya ni Serena ay napalitan ng tuwa at sinabing, ito ang sinabi mo. Tumango si Mateo, tila palihim na sumang-ayon. Napatitig si Flavia sa eksenang ito na parang nauutol at nanlalaki ang mamata, hindi lubos na naaapektuhan ang kanyang isip. Sa iyo, ang sunod sonya rin talaga ng babaeng ito sa batang ito. Nagsabi siya ng isang pangungusap at pinabulaanan siya ng langit. Pero nagsalita si Mateo ng isang pangungusap at hindi man lang siya ng ahas na sumagot. Maaari ba talaga itong isang bagay ang sumusupil sa isa pa? Paano niya nalaman na natatakot si Serena na baka magalit ng husto si Mateo at hindi na niya ito turuan ng alchemy mula ngayon? Kamakailan lang alam ni Serena ang tinatawag na langit na lampas sa langit, at palaging may mas magaling pa sa kanya matapos siyang sundan ni Mateo nitong mga nakaraang araw. Natalo ni Mateo ang kanyang pagmamataas hanggang sa wala nang natitirang buo kahit isang bahagi ng balat. Ginamit na ni Mateo ang kanyang lakas sa alkemiya para lubos na kumbansihin si Serena. Kasabay nito, natuklasan niya ang walang hanggang alindog ng alchemy kay Mateo. Kaya naman, labis siyang natakot na baka hindi siya turuan ni Mateo ng alchemy. Kuya, Little Abby, Terena. Master Crosswell, huwag kang umakto ng walang hiya. Pupunta ako rito at hahanapin kita sa loob ng ilang araw. Nakangiting sabi ni Serena. Binigyan ni Flavia si Mateo ng isang malalim na sulyap, tumalikod, at umalis. Palabas ng Cinnamon Street, biglang lumingon si Serena at matalim na tinitigan si Flavia at sinabing, Kuya, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Kung maglalakas loob kang magkaroon ng plano kay Master Crosswell, papansinin kita habang buhay. Natigilan si Flavia at natawa ng hindi inaakala, ikaw na babae. Ano ba namang klaseng nakakaakit na gayuma ang ipinakain sa iyo ng batang yan, ang galing mo naman talagang protektahan siya.
Ngumiti si Serena at sinabing, hindi mo maiintindihan. Ang kaharian ni Master Crosswell ay talagang hindi mo maiisip. Kahit si Master, na matanda na, ay maaaring hindi rin maihahambing kay Master Crosswell. No, tumatawag si Master Crosswell na parang expert Crosswell, hindi Master at Disciple. 1552. Sa labas ng Peel Tower, isang binata ang lumapit upang bumati. Nang makita ang pagdating ng taong iyon, lumapit si Serena upang salubungin ito ng may ngiti. Hehe, pangalawang senior brother, pinarusahan ka na naman ba ni Master? Ang taong ito ay ang pangalawang nakatatandang kapatid ni Serena, si Donding, isang initial stage 4-star alchemy god existence. Natigilan si Donding at sinabing, paano mo nalaman? Ngumiti ng malapad si Serena at sinabing, hindi matatag ang banal na asensya. Isang tingin lang at sobra na ang paggamit mo ng banal na apoy. Pinarusahan ka na naman ni Master na magsanay ng pagkontrol sa apoy ng 100 beses, di ba? Sumimangot si Donding at sinabing, Little Junior Sister, may oras ka pa para mag-alala sa akin. Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Sumobra ka na ngayon. Ngumiti si Serena ng pilyo at sinabing, pangalawang senior brother, bakit hindi tayo tumaya? Naghihinalang sabi ni Donding, ikaw binibini, ano na naman bang masamang ideya ang naisip mo? Ngumiti si Serena at sinabing, sabi ko hindi lang ako parurusahan ni Master, kundi pupurihin pa niya ako ng husto. Natawa si Donding nang marinig iyon at sinabing, ikaw na babae, nagdeliryo ka ba pagkatapos mong lumabas ng ilang araw? Tumakas ka pa nga sa bahay ngayon. Paparusahan ka pa ni Master ng 3 taon na pag-iisa. Sinabi mo pang ang pupurihin ka ni Master. Sabi ni Serena nang may pilyong tingin, sabihin mo lang kung tataya ka o hindi. Hindi napigilan ni Donding ang pagtawa habang sinasabi, anong item sa senior brother ang nagustuhan mo na naman? Pero sa pagkakataong ito, hindi ka na maaaring manalo. Ngumisi si Serena at sinabing, kung matatalo ka sa pangalawang senior brother, ibigay mo sa akin ang iyong Blue Voyage Insight Divine Fire. Naningkit ang mga mata ni Donding at nakangiting sinabi, pilyong babae, ang iyong Cerulean Divine Flame ay mas malakas kaysa sa Blue Voyage Insight Divine Fire. Bakit mo ito pinaplano? Sabi ni Serena, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Sabihin mo lang kung tataya ka o hindi. Kung matalo ako, ang Heavenly Sieve Secret Art na ibinigay sa akin ng Master noong nakaraan ay ibibigay sa iyo. Nagliwanag ang mga mata ni Donding at sinabing, talaga. Mas totoo pa kaysa sa totoong ginto. Nakangiting sabi ni Serena. Tumanggaw si Donding at sinabing, sige. Makikipagpustahan sa iyo ang pangalawang senior brother. Hindi ako naniniwala na makakatakas ka talaga sa parusa ng Master sa pagkakataong ito. Hindi umimik si Flavia sa buong oras, at medyo gulat na nakatingin sa kanyang nakababatang kapatid. Pareho siya ni Donding, hindi sigurado kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ng babaeng ito. Sa loob ng isipan ni Flavia, biglang lumitaw ang figure ni Mateo. Maaari bang? May kaugnayan ito sa batang iyon. Mabilis na itinanggi ni Flavia ang ideyang ito. Paano nangyari ito? Sa loob ng lobby, kasalukuyang nakapikit si Master Atticus para magpahinga. Nang marinig ang kaguluhan, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, girl, alam mo pa rin kung paano bumalik, di ba? Ang boses ni Master Atticus ay lubhang kahanga-hanga, parang galit na galit, ngunit may bakas ng labis na pagmamahal na hindi sinasadyang lumabas din. Gaya nga ng kasabihan, magmahal ng husto, letigo ng husto. Tuwang-tuwa si Master Atticus kay Serena, ang huling disipulong ito, ngunit sumakit din ang ulo niya. Kahanga-hanga ang talento ng babaeng ito, pero hindi lang talaga siya nagsikap. Sa ganitong landas, napakahirap makamit ang ganitong kababawan. Kaya naman, sa pagkakataong ito, plano niyang parusahan ng maayos ang dalagang ito, hayaan itong makapagdesisyon ng maayos. Humajejek si Serena at tumakbo papunta sa tabi ni Master Atticus sabay suntok, itinaas ang braso, at mapang-akit na sinabi, Master, hindi po ako lumabas ngayon para magpakakulit. Lalabas po ako para matuto ng mga bagong kasanayan. Naloko lang talaga si Master Atticus. Pero sa pagkakataong ito, pinili niyang huwag magpaloko. Dapat niyang parusahan ang babaeng ito. Para lang makita siyang nagayos ng balbas at sumangot ng malamig, natuto ka na ba ng mga bagong kasanayan? Sa tingin ko ay naging may kakayahan ka na.
Hindi mo na kailangang magsalita pa, pumunta ka na agad sa silid ng karakter numero 3 sa langit para sa isang saradong pag-iisa ngayon din. Hindi ka pinapayagang lumabas sa loob ng 3 taon. Nang marinig ito, umangat ang sulok ng bibig ni Donding. Malinaw na minamaliit ng babaeng ito ang galit ni Master sa pagkakataong ito. Matagal na niyang hinahangad ang pagkuskus ng Heavenly Sieve secret art na iyon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakuha na niya. Pero hindi natakot si Serena. Iwinagayway niya ang braso ni Master Atticus at sinabing, "Master, lumabas talaga ako para matuto ng mga bagong kasanayan ngayon. Kung hindi ka maniwala, gagawa ako ng medicinal pill para makita mo ngayon din." Sumulyap si Atticus sa kanya at sinabing may malamig na ngiti, "Hey, Binibini, kahit gumawa ka pa ng kahit anong trick, hindi ka rin makakatakas sa parusa ng pagkakakulong." Mas lalong lumapad ang ngiti sa mukha ni Donding. Si Flavia ay napangiti rin ng husto. Sa wakas ay nagalit na si Master Atticus sa babaeng ito. "Naku po, guro, talagang lumabas ako para matuto ng mga bagong kasanayan sa pagkakataong ito. May isang napakalakas na lalaki sa loob ng Miracle Hand Parlor na iyon sa labas ng lungsod. Pumunta ako sa pagkakataong ito para makipag-ugnayan sa kanya. Guro, kung hindi ka naniniwala, magpipino si Sayo ng isang medicinal pill para makita mo. Kung gusto mo pa rin akong parusahan pagkatapos mong makita ito, tatanggapin ni Sayo ang parusa ng masunurin." Sabi ni Serena. Hindi naniwala si Atticus sa mga sinabi ni Serena. Ang maliit na tindahan ng gamot na iyon, inimbestigahan na niya ito noon pa. Isa itong maliit na tindahan ng gamot na hindi naman kapansin-pansin, halos magsara na. Sino pa kayang eksperto ang mayroon? Malinaw na naglalako ang babaeng ito. Pero sinabi pa rin niya, "Sige, subukan mong pagandahin ang isang medicinal pill. Gusto kong makita kung ano ang natutunan mo nitong mga nakaraang araw. Nagbibiro ka siguro. Ilang araw lang, gaano kalaki ang magiging pag-unlad ng kanyang kakayahan sa alchemy." Kahit na napakataas ng talento ng babaeng ito, sa loob lamang ng ilang araw, hindi rin ito gaanong nakagawa ng progreso. Di nagtagal, nagdala si Serena ng isang tumpok ng mga gamot na may espiritu sa silid ng pagpipino ng mga gamot. Lumipat ang tingin ni Atticus at hindi mapigil ang magsabi ng may pagkagulat, "Pinipino mo ba ang Meridian Heaven Heart Pill? Pero kahit kailan ay hindi ka nagtagumpay." Ngumiti si Serena ng mayabang at sinabing, "Dahil hindi pa ako nagtagumpay kahit minsan, na ipapakita nito ang aking pag-unlad." Tumikim si Atticus at tumangging magkomento. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng ilang araw, mapapaganda ni Serena ang Meridian Heaven Heart Pill. Pero matapos simulang pinuhin ni Serena ang tableta, may natuklasan si Atticus na kakaiba. Natuklasan niya na may nangyaring pagbabago kay Serena. Ang ganitong uri ng pagbabago ay focus. Masyadong hyper ang disposisyon ni Serena. Napakahirap kumalma kapag nililinis niya ang mga table tasks. Pero sa pagkakataong ito, si Serena ay nakapokus ng walang katulad. Bawat galaw, natapos ito ni Serena ng napakatumpak, at buong ingat na nagtrabaho. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang pagkabigla sa mukha ng 3 taong si Atticus ay lalong lumala. Dati, kapag umiinom ng mga table tasks si Serena, napakadaling mawala ng kontrol sa ikalawang kalahati at magkaroon ng iba't ibang sitwasyon na nangyayari. Pero sa pagkakataong ito, unti-unti siyang nasa pinakamainam na kalagayan, bumubuti ng bumuti ang kanyang kalagayan. Sa wakas, mahinang sumigaw si Serena, "Namuo." Nabuo ang gamot. Nang matapos ang huling hakbang, nakaramdam si Serena ng labis na tuwa. Ang ganitong uri ng pakiramdam ay hindi pa nangyari noon sa kanyang karera sa alchemy. Talagang ginawa niya. Dahil sa hindi mahahalatang impluwensya sa Miracle Hand Parlor nitong mga nakaraang araw, nakamit niya ang napakalaking pag-unlad. Lalo na noong ginamit ni Mateo ang Chaos Heavenly Star Art noong panahong iyon, dinala siya nito sa isang mahiwagang kaharian, na nagbigay daan sa kanya upang makakuha ng napakaraming ani. Nang makita ang walang kapantay na gulat na tingin ni na Master at Second Senior Brother, naging mapagmataas si Serena. "Guro, pangalawang senior brother, buksan mo ang pagen at tingnan mo." Excited na rin ako. Ngumiti si Serena at sinabi. Nang inig ang palad ni Atticus, isang tabletang panggamot ang lumipad mula sa kaldero ng gamot. Tiningnan ng 4 na tao ang medicinal pill na nasa jade box, at ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at pagtataka.
Kahit si Serena mismo ay nakaramdam din ng hindi kapani-paniwalang epekto. Matagal na niyang inaasahan na makakagawa siya ng progreso at mapapaganda ang Meridian Heaven Heart Pill. Pero hindi niya lubos akalain na kaya pala niyang gumanap ng ganito kagaling. 1553. Mataas na kalidad na Meridian Heaven Heart Pill. Tungkol sa resultang ito, labis na nasiyahan si Serena. Bagamat sa harap ni Mateo, maaaring pinuhin ang isang mataas na uri ng Meridian Heaven Heart Pill hanggang sa wala nang matirang kahit kaunting latak. Nasiyahan pa rin siya sa kanyang resulta. Pero sa paningin ni Atkes at Donding, ibang-iba ito. Alam nilang lahat na bago tumakas, paulit-ulit pa ring nabigo si Serena na pinuhin ang Meridian Heaven Heart Pill. Ang pagtakas niya ay may kinalaman dito. Pero ilang araw na ba ang nakalipas? Direkta niya talagang pinino ang isang mataas na grado. Kayang lumabas talaga ang babaeng ito para matuto ng mga bagong kasanayan. Nang makita ang gulat na ekspresyon ng kanyang amo, si Serena ay medyo natuwa sa kanyang sarili. Guro, tingnan mo, hindi ba't malaki na ang improvement ko? Hindi kita niloko, di ba? Ngumiti ng napakaganda si Serena at sinabing. Matapos ang pagkamangha, gulat na sabi ni Atikes, "Girl, sabihin mo nga kay Master, ano ba ang ginawa mo? Bakit ang laki ng pag-unlad mo sa loob lang ng ilang araw?" Mayabang na sabi ni Serena, "Dahil kay Master Crosswell. Hindi mo alam, napakagaling talaga ni Master Crosswell sa pagpino ng mga table tasks. Ngayon ko lang nasaksihan na ang isang taong nagpino ng mga table tasks ay kayang pinoin hanggang sa malasing ang iba." Pagkabanggit kay Mateo, walang tigil na bumubulales si Serena, walang humpay sa papuri. "Teka, itong si Master Crosswell na binanggit mo, sino siya?" Pinutol ni Atikes ang labis na tuwa ni Serena at nagtanong. Pinagsalikop ni Flavia ang kanyang mga kamay at sinabing, "Guro, ganito po." Maikling ikinwento ni Flavia ang tungkol sa Miracle Hand Parlor ng lungsod sa Timog, kung saan hinamon ni Mateo ang 5 malalaking puwersa ng mag-isa, na paulit-ulit na ikinagulat ni Atikes. Lalo na nang banggitin na pinino ni Crosswell ang Heavenly Blood Marrow Chaining Pill at tinulungan si Justin na muling ipanganak, hindi maipaliwanag na nabigla si Atikes sa kanyang puso. Ang Purple Quill Marrow Extermination, natural lang na alam niya ito. Ang laso na ito ay walang lunas, ngunit ito ay talagang ginamo ng isang junior. Hindi ko inaasahan na ang lungsod sa Timog ay nakagawa pala ng ganito kalaking bilang. Madamdaming buntong hininga ni Atikes. Tiningnan ni Serena ang ekspresyon ni Atikes at nakangiting sinabi, "Guro, naisip mo ba na tumanggap ng isang disipulo?" Hindi rin itinago ni Atikes, at nakangiting sinabi, "Ikaw pala yan, Binibini, ang matalino." Tama, napakatalino mo, kung kukunin pa siya ng iba, sayang naman yon. Kahit nakahanga-hanga ang dating nito, hindi naman ito nakita mismo ni Atikes. Sa kanyang katayuan bilang high-rank 4-star alchemy god, ang pagtanggap sa isang 3-star alchemy god, hindi pa ba sapat iyon? Humajejek si Serena at sinabing, "Guro, huwag kang mag-alala. Walang sino man ang maaaring tumanggap sa kanya." Man! Paano? Nagtatakang tanong ni Atikes. "Guro, tingnan mo." Inilabas ni Serena ang 2 Gale Celestial Stone Pills. Tumalim ang tingin ni Atikes at napasigaw, "Divine Grade Gale Celestial Stone Pill." Ito ay pinino niya. Tumanggaw si Serena, itinuro ang Gale Celestial Stone Pill, at sinabing, ito ang unang beses niyang nagpino. Ito ang pangalawang beses niyang nagpino. Kinuha ni Atikes ang 2 gamot na iyon mula sa kamay ni Serena, at ang kanyang ekspresyon ay naging napakaseryoso. Walang mas makapagpapakita ng antas ng alchemist kaysa sa mga medicinal pills. Nakita niya ang pagiging pambihira ng 2 medicinal pills na ito sa isang sulyap. Habang maingat na tinitingnan ito, biglang nagsalita si Atikes, "Unang beses ko lang itong pinipino. Maaari kayang naabot na ng binata na ito ang maalamat na Daw Realm." Hindi, imposible ito. Ngayon ko lang narinig na ang isang 3-star alchemy god ay makakarating sa Daw Realm. Parehong nagtataka ang tingin ni na Serena at Donding at nagtanong, "Guro, ano ang Daw Realm?" Same time na sinabi ni Atikes, ang antas ng mga alchemist ay palaging nahahati batay sa ranggo ng mga divine pills na maaari nilang pinuhin. Ngunit bukod dito, mayroon pa ring isang misteryoso at malalim na kaharian, iyon ay ang Daw Realm.
Ang landas ng pag-unawa ay malawak at malalim, walang sino man ang nangangahas na sabihin na maaari nilang pinuhin ang lahat ng mga medicinal pills. Kahit ang mga 4-star alchemy gods ay mayroon ding mga rank 3 divine pills na hindi nila mapino, lalo na ang pag-usapan ang tungkol sa rank 4 divine pills. Ngunit kapag narating na ng isang tao ang Dao Realm, ang kanilang pag-unawa sa alchemy daw ay magiging lubhang malalim at maaaring maglabas ng mga katangian sa loob ng mga spirit medicine sa pinakamataas na lawak. Ang ganitong uri ng tao, kahit anong medicinal pills ang kanyang pinoin, ito ay magagawa ng may mataas na kahusayan. Nang maalala ang pagpipino ni Mateo sa tableta, hindi maiwasan ni Serena na sumang-ayon at sinabing, ayon sa sinabi ng Master, ganito talaga siya. Parang ordinaryong medicinal pills lang, basta't kikilos siya, magiging divine grade na. Noong pinipino pa lang ang Gale Celestial Stone Pill, nagkaroon ng kaunting depekto, isang heaven grade na pagpipino. Bahagyang kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Atticus. Gusto pa rin niyang tanggapin si Mateo bilang isang disipulo kanina. Ngunit ngayon, tuluyan na niyang inalis ang ideyang ito. Tatanggapin ba bilang disipulo ang isang alchemist na malamang ay nasa Dao Realm? Hindi dapat tingnan kung paano siya naging isang 4-star alchemy god. Wala talaga siyang kwalifikasyon. Kung isasantabi na isa lamang siyang 5-star alchemy god, kahit ang mga 5-star alchemy god ay wala ring kwalifikasyon. Dahil ang ganitong pag-iral, hanggat walang aksidente, kapag nakapasok na sila sa Divine Lord Realm, hanggat naging pamilyar sila sa mga katangian ng 4-star spirit medicines, siya ang pinakamalakas na 4-star alchemy god. Ang ganitong uri ng pag-unawa ng mga tao sa alchemy ay lubos na hindi niya maiisip. Isa talagang dakilang Diyos ang lalaking ito. Kaya, napaka hindi ka panipaniwala. Ang isang 3-star alchemy god ay kaya talagang maging kakilakilabot sa ganoong antas. Hindi lubos na maintindihan ni Donding ang ganitong uri ng pag-iral. Sa kanyang pananaw, ang isang bituin ay isang mundo. Ang mga 4-star alchemy god ay mas malakas kaysa sa mga 3-star alchemy god. Hindi pa niya narinig noon na ang isang 3-star alchemy god ay maaaring maging makapangyarihan hanggang sa puntong kinatatakutan kahit ng kanyang amo. Tinamaan din si Atticus at bumantong hininga, ayon sa alam ko, tanging ang mga alchemist na nakarating sa Heavenly Emperor Realm at walang katapusang lumalapit sa Great Dao ang may posibilidad na maunawaan ang alchemy Dao. Ang pag-abot sa Dao Realm. 3-star Dao Realm. Wala pa itong katulad. Kung ang kanyang magigilandas ay tahakin ng maayos, marahil maaabot niya ang kaharian ng Medicine Ancestor. Susmariosep. Huminga ng malalim ang 3 taong naruroon. Medyo nakakatakot ang haka-haka ni Atticus. Ang Medicine Ancestor ay isang pag-iral na hindi nila lubos maisip, halos kapantay ng Dao Ancestors. Alam na alam ng binatang ito na lumabas mula sa Diyos kung saan nga ba talaga makakarating sa ganoong uri ng kaharian. Ang pag-iisip pa lang ay parang hindi ka panipaniwala. Hindi pwede. Ang batang ito, kailangan ko siyang makilala. Anak, mamaya, hanapin mo itong si Mateo, sabihin mo lang. Gusto siyang makausap ni Master, biglang sabi ni Atticus. Hindi pa nakikita ni Serena ang kanyang Panginoon ng ganito. Kahit na nakaharap niya ang Panginoon ng Piltower, kalmado at kalmado pa rin ito. Oo, Guru. Sagot ni Serena. At saka, malapit nang magsimula ang kompetisyon ng Piltower. Sa panahong ito, mas lalo kang lalapit sa kanya. Dapat kang bumuo ng magandang relasyon sa kanya. Malaki ang maitutulong nito sa iyo. Sabi ni Atticus. Niyakap ni Serena si Atticus at masayang sinabi, hehe, napakabuti naman ng guro, napakabukas ng iyong isipan. Pangalawang senior brother, ibigay mo na ang iyong banal na apoy. Tumingin si Serena kay Donding at sinabing mayabang. Napangiti ng mapait si Donding. Talagang talo pa rin siya. Pero hindi rin siya sumuko, pinilit niyang alisin ang Blue Voyage Insight Divine Fire sa kanyang katawan at ibinigay ito kay Serena. Ang banal na apoy na ito ay hindi na gaanong kapaki-pakinabang sa kanya. Bigla siyang may naisip at may pag-aalinlangang sinabi, gusto mo ba itong Blue Voyage Insight Divine Fire? Para. Ibigay ito sa Master Crosswell na iyon. Ngumiti si Serena at sinabing, hehe, ang talino talaga ng second senior brother. Isa ng 3-star alchemy god ang lalaking iyon at gumagamit pa rin ng rank 2 divine fire. Ang pangit tingnan.
Muntik nang lumuwa ang mga mata ni Donding. Napakakakaiba talaga ng lalaking nagngangalang Mateo, di ba? Gumamit siya ng rank 2 Divine Fire para pinuhin ang isang Divine Grade na Gale Celestial Stone Peel. 1554. Nakaupo si Fausto sa pasilyo, tila nagniningning ang kanyang ngiti. Sina Howran at Arwin ay nakaupo sa kanang bahagi, na tila natataranta. Kahit nailigtas si Justine, ang 50 milyong ito ay napunta sa imburnal ni Faustus. Higit sa lahat, isa itong malaking pagkawala ng mukha. Naunawaan ng husto ni Howran si Faustus. Masyado niyang pinahahalagahan ang mukha. Karaniwan, ayos pa rin naman. Pero kung may magbanta sa kanyang titulo bilang numero 1 alchemist ng lungsod sa Timog, tiyak na hindi siya magpapakita ng kaluwagan. Pero sa pagkakataong ito, ang malakas na pagtama ni Mateo sa kanyang mukha ay lubos na nagbigay ng pangalan sa kanyang sarili. Pero hindi inaasahan ni Howran na tila maganda pa rin ang mood ni Faustus ngayon. Naku, Howran, sa tingin mo ba ay masisisi kita dahil sa bagay na ito? Tanong ni Faustus nang may ngiti sa labi. Namula sa hiya si Howran at sinabing, Guro, ako. Huho, sinundan mo ako ng napakaraming taon, hindi ko pa rin ba alam ang nararamdaman mo para kay Justine? Kung hindi, sa tingin mo ba ay iimbitahan ko si Master na kumilos at pumunta at suriin siya? Nakangiting sabi ni Faustus. Nagmamadaling sinabi ni Howran, natanggap ni Howran ang kabaitan ng guro at hindi niya ito kailanman mababawi. Ang buhay ni Howran ay sa guro. Tumango si Faustus at sinabing, para makabawi si Justine, masaya rin ako para sa kanya. Hindi mo kailangang mag-isip ng sobra. Hindi mo kasalanan ang bagay na ito. Sabi ni Howran, Guro, itong 50 milyong banal na batong asensya, tiyak na mag-iisip ako ng paraan para makabalik sa iyo. Tumawa ng malakas si Faustus at sinabing, Ikaw, bakit ang tigas ng ulo mo? Yumuko si Howran at sinabing, Guro, kung hindi ko ibabalik sa iyo ang mga banal na batong ito, mahihirapan si Howran na makatulog at kumain. Ngumiti si Faustus habang naglalakad palapit, tinapik ang balikat ni Howran, at sinabing, wala talaga akong magagawa sa'yo. Kalimutan mo na yan, kung gusto mong gumanti ng pabor, hindi rin imposible. Gamaan ang loob ni Howran nang marinig ito, ngunit unti-unting nanlamig ang tono ng boses ni Faustus nang sabihin niya, kung gayon. Gamitin mo ang buhay mo para mabayaran ito. Nang inig ang buong katawan ni Howran, biglang inangat ang kanyang ulo at tumingin kay Faustus. Bigla, naramdaman niyang nanikip ang kanyang dibdib, lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tumigil. Ang kanyang banal na diwa ay unti-unting tumigas at ang kanyang kamalayan ay nagsimulang lumabo. Guro, ikaw. Hindi makapaniwalang tumingin si Howran kay Faustus. Alam niyang nalason ito. May lason sa loob ng tiyaa ngayon lang. Nanlamig ang tingin ni Faustus at sinabi niya sa malamig na boses, Magaling, ang matandang ito ay naging katatawanan na ngayon ng buong lungsod sa Timog. Alinman dito, ang buhay mo ay iniligtas din ng matandang ito. Kung babalik ka sa matandang ito ngayon, wala ka ng tutol, tama ba? Biglang kumirot ang puso ni Justine at sumigaw, pangalawang tiyo, hindi ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Faustus. Walang hiya ka. Ang tapat ng pangalawang tiyo ko sa'yo, gusto mo. Gusto mo pa siyang lasunin hanggang mamatay. Umugoy-ugoy si Justine, medyo nanghihina na ang kanyang mga paa. Uminom din siya ng tsaa ngayon lang at halatang nalason din siya. Napakalakas ng lason. Nagsimula nang lumabo ang mga mata ni Howran. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak si Justine palabas at sinabing, sige. Hanapin mo. Master Crosswell. Ngumisi si Faustus at sinabing, tingnan mo, ang puso mo ay nakay Master Crosswell na, tapat pa rin sa akin. Pero sayang, uminom din si Justine ng tsaa. Pareho lang siya sa iyo, parehong hindi makakatakas sa kamatayan. Namula ang mga mata ni Justine sa galit, mainit na luha ang umaagos mula sa kanyang mga mata, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin hanggang sa kumalansing ito. Biglang umikot ang banal na diwa sa loob ng kanyang katawan, ang kanyang buong pagkatao ay sumugod kay Faustus na parang isang palaso na umalis sa pana. Nabigla si Faustus, hindi inaasahan na kaya pa rin palang umikot ni Justine ang banal na asensya. Gayunpaman, ang lakas ni Faustus ay masyadong malakas sa huli. Malayo ito sa kung ano ang maihahambing ni Justine. Boom!
Nagmamadaling nagpalitan ng palad ang dalawang tao. Agad na nagbuga ng sariwang dugo sa hangin si Justine, at lumipad palabas paatras. Habang si Faustus ay nanginginig din hanggang sa ang kanyang mahalagang enerhiya at dugo ay gumugulong, at nawala na talaga ng kapangyarihang humabol kahit sandali. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Justine habang umiiyak, pangalawang tiyo, ako. Mukhang maayos naman ako at kakayanin ko hanggang kay Master Crosswell. Makakaasa ka, tiyak na ipaghihiganti kita. Natuklasan ni Justine na kahit nahihilo siya, medyo masama lang ang pakiramdam ng buong katawan niya. Ang mga sintomas niya ay tila hindi kasing lala ng kay Howran. Nang marinig ito, isang bahid ng ginhawa ang lumitaw sa mga mata ni Howran, at ang kanyang mukha ay nagpapakita ng isang bakas ng isang bahagyang ngiti. Nakuha niya, siguradong ito ang Heavenly Blood Marrow Changing Pill ni Master Crosswell, na siyang dahilan kung bakit muling isilang si Justine. Lumakas din ang resistensya niya sa lason, kaya nga. Guro, nagkamali ka ng kalkulasyon. Pagkatapos sabihin ang pangungusap na ito, tuluyan ng pumikit si Howran. Pangalawang tiyo. Namuo ang mga luha ni Justine, sumisigaw hanggang sa maging paos ang kanyang lalamunan. Master Crosswell, tingnan mo ang dala ko para sa iyo. Inilahad ni Serena ang kanyang palad. Isang mahinang asul na apoy ang lumitaw sa kanyang palad. Medyo nagulat si Mateo nang tumingin siya kay Serena. Sabi niya, espesyal mo itong ibinigay para sa akin. Ngumiti si Serena ng palihim at sinabing, tama ang sinabi ko, sabay nating napanalunan ito. Maikling ikinwento niya ang pagkapanalo niya laban sa second senior brother, na nagpangiti kay Mateo. Mabuti ang intensyon mo. Tatanggapin ko ang banal na apoy na ito, para maalis ang utang mo sa akin ng mga banal na bato ng asensya. Iniabot ni Mateo ang kanyang kamay at sinenyasan. Masunuring lumapit sa kanya ang mahinang asul na apoy. Nanliit ang mga mata ni Serena. Ang sining ng lalaking ito sa pagkontrol ng apoy ay nasa rurok na ng pagiging perpekto. Ang isang dayuhang banal na apoy ay talagang napakaamo kapag inaabot niya ang kanyang mga kamay. Pero may naramdaman siyang kakaiba agad at sinabing, hoy, ang isang divine fire ay katumbas lang ng 4 milyong divine essence stones. Ikaw. Ninanakawan mo ako. Sumulyap si Mateo sa kanya at ngumiti, ngunit gumalaw ang kanyang palad. Ang Blue Voyage Insight Divine Fire ay direktang hinubad ni Mateo, na nag-iwan lamang ng isang maliit na dila ng apoy. Hindi dapat maliitin ang dilang apoy na ito. Dito nakasalalay ang diwa ng banal na apoy. Pagkatapos, gumalaw ang palad ni Mateo. Biglang tumaas ang Cleansing Sandal Sacred Flame. Muling nagdikit ang kanyang palad. Direktang nilamon ng Cleansing Sandal Sacred Flame ang maliit na kumpol ng apoy. Nanlaki ang mga mata ni Serena at galit na sinabi, why ikaw? Ginamit mo ba talaga ang rank 2 Divine Fire mo para lumunin ang rank 3 Divine Fire? Sinasayang mo ang magandang regalo ng Diyos. Sa wakas ay nagawa niyang makuha si Mateo ng ikatlong ranggong banal na apoy na ito, na alam niyang direktang sinira ito ni Mateo. Galit na galit si Serena. Kahit gusto mong mag-apoy, dapat ginagamit din nito ang rank 2 para mapataas ang rank 3, di ba? Kabalikaran talaga ang ginawa ng lalaking ito. Ngumiti si Mateo at sinabing, paano maihahambing ang banal mong apoy sa aking Cleansing Sandal Sacred Flame? Pagdating sa pill refinement, wala na talaga akong makitang mas angkop pa rito. Bukod pa rito, sinundan ako nito ng halos 100 taon at sinamahan ako sa buhay at kamatayan ng hindi mabilang na beses. Hindi ko rin ito kayang palitan. Kapag nalalaman ko na ang Fire Essence, dapat ay kaya nitong mag-evolve sa rank 3. Medyo nagulat si Serena. Bakit sinabi ang mga salitang ito? Sa tono ng isang matandang tao. Ang lalaking ito ay mahigit 100 taong gulang lamang. Kaya bakit siya kumilos na parang ilang 10,000 taong gulang, gayong isa siyang matandang lalaki? Sige, kung ano ang magpapasaya sa iyo. Nagkibit balikat si Serena at sinabing, isang rank 3 Divine Fire lang, baliwala lang iyon para kay Serena. Sa oras na ito, 3 figure ang pumasok sa Miracle Hand Parlor. Isang matandang lalaki na may itsura na parang sambong, isang matabang lalaki na parang bilog na bola, at mayroon ding isang napakagandang babae. Tindero, narinig ko na ipagkakaloob ng lugar na ito ang lahat ng kahilingan, totoo ba ito?
Tanong ng matandang lalaki na may anyo na parang sambong sa tindero. May pagmamalaking sabi ng tindero, syempre naman. Ikaw ang magtanong tungkol dyan, itong lupaing ito sa timog na lungsod, sino ba ang hindi nakakaalam ng pangalan ng ating Miracle Hand Parlor na si Master Crosswell? Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng tatlong tao. Anong sabi mo? Ang alchemist mo rito ay tinatawag ding Mateo. Bulalas ng matanda. 1555. Hahaha, sa wakas dumating na rin kayo. Nang makita ni Mateo si Little Fatty, agad niya itong niyakap ng mahigpit. Dahil matagal na hindi siya nakikita, labis na nasasabik si Mateo. Napadilat si Serena sa pagkamangha habang nakatingin sa gilid. Sa kanyang mga mata, si Mateo ay palaging may kilos ng isang Panginoon. Hindi niya inaasahan na mayroon pa rin itong ganitong katangian. Nabalisa si Jingyi hanggang sa medyo namula ang kanyang mukha at sinabing, mabuting kapatid, miss na kita. Kay Kuya Crosswell. Medyo nahihiya si Winoma pero tuwang-tuwa. Ngumiti si Mateo at sinabing, Ate Winoma, hindi maliit ang iyong pag-unlad. Haha. Ngumiti si Winoma at sinabing, hindi ba't lahat ng ito ay dahil pa rin sa mga gamot na iniwan sa akin ni Kuya Crosswell? Kung hindi, sa talento ni Winoma, paano ako makakalusot ng ganito kabilis? Sa oras na ito, narating na ni Winoma ang Heaven Glimpse Deity Realm. Masasabing napakabilis nito. Matagal nang ipinaliwanag ni Mateo kay Winoma na dapat nilang ituring ang isa't isa bilang magkapatid. Kahit hindi pa kumukupas ang taos-pusong damdamin sa puso ni Winoma, tanging ang katotohanan ito na lamang ang kanyang matatanggap. Sa tabi, walang humpay na namangha si Peyton at sinabing may mapait na ngiti, hindi talaga inaasahan ng matandang ito na ikaw pala, ang baliw na ito, ang nagbukas nitong Miracle Hand Parlor. Ngayon, kung iisipin mo, sino pa ang maglalakas loob na magsabing pinagbibigyan mo ang lahat ng kahilingan? Tumawa ng mahina si Mateo at sinabing, isang aksyon na hindi mapigilan. Masyadong malupit ang mga kondisyon para makapasok sa loob ng lungsod. Bilang huling paraan, mas lalo ko lang palalakasan ang kaguluhan at maakit ko kayong lumapit. Ngumiti ng mapait si Peyton at sinabing, hindi maliit ang kaguluhan ninyo. Sa ngayon, sa loob ng lungsod, maraming pangunahing puwersa ang nakakaalam na ang labas na lungsod ay mayroon ng ibibigay ang lahat ng kahilingan. Lumingon si Serena. Saka lang niya napagtanto na ang pagkakabit pala ni Mateo ng karatula na ito ay para lang maakit ang tatlong taong ito. Noong unang beses niyang nakita si Mateo, naramdaman niya na ang lalaking ito ay napaka-arrogant. Pero nang makilala niya ito, natuklasan niya na hindi pala ganoon kart si Mateo, at hindi niya maiwasang mausisa kung bakit naglalagay si Mateo ng ganitong kamagarbong karatula. Hindi niya inaasahan na para pala iyon sa mga kaibigan niya palabas ng sentro ng lungsod. Hindi napigilan ni Serena na mawala ng malay. Si Mateo lang, ang ganitong klaseng big shot, ang makakagamit ng ganitong kakaibang paraan para makamit ang kanyang layunin, di ba? Kung ibang tao lang iyon, malinaw na nasa loob ng lungsod, pero kayang pigilan sila ng inner city at outer city habang buhay. Nang hamani ni Mateo ang 5 pangunahing paksayo ng mag-isa, talagang astig ito. Ang Mateo noong panahong iyon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na iyon ay kawalan ng talo. Walang talo si alchemy daw. Nagkibit balikat si Mateo at sinabing, hindi rin maiiwasan ito. Alam naman, napaka-low profile ko talaga. Nang marinig ito, hindi napigilan ng tatlong tao ang pag-ikot ng kanilang mga mata. Itinaas ni Peyton ang kanyang balbas at tumitig ng malakas habang sinasabi, ikaw na bastos, muntik mo nang baligtarin ang Warmstone Capital City, ang lakas ng loob mo pa ring sabihin na low profile ka. Haha, aksidente lang yon. Tumawa si Mateo at sinabi. Nagbibiro lang si Peyton at hindi na nagpatuloy sa pang-aasar kay Mateo tungkol sa bagay na ito. Alam niyang hindi kasalanan ni Mateo ang insidente sa Warmstone Capital City. Napilitang lumabas ang kilalang personalidad ni Mateo. Pero ang lakas talaga ng loob mo, para maglakas loob na palihim na bumalik sa Heavenly Eagle Imperial City. May kapangyarihan pa rin si Aislo sa Marshall Tower, kailangan mong mag-ingat. Kapag nalaman na niya ang tungkol sa pagbabalik mo, tiyak na mag-iisip siya ng mga paraan para harapin ka, sabi ni Peyton.
Tumikim si Mateo at may paghamak na sinabi, ang buhay ng aso niya, aangkinin ko rin ito sa kalaunan. Kahit hindi ko siya kayang harapin ngayon para gusto niya akong patayin ulit, hindi niya magagawa. Nagliwanag ang mga mata ni Peyton. Mukhang ilang beses na namang nagkaroon ng hindi inaasahang engkwentro si Mateo nitong mga nakaraang taon. Noon lang natuklasan ni Peyton na ang kaharian ni Mateo ay nakaabot na sa Origin Deity Realm. Medyo napakabilis ng cultivation speed na ito, di ba? Nang umalis siya noon, nasa unang yugto pa lang siya ng Heaven Glimpse Realm. Sa loob lamang ng 10 taon mula simula hanggang katapusan, direkta niyang nalampasan ang isang malaking kaharian. Hindi ka masusukat gamit ang sentido komon. Sige, dahil nahanap ka na namin, sumama ka sa amin sa Inner City. Tumawa si Peyton at sinabi. Dahil sa lakas ng Myriad Treasure Tower, ang pagpayag kay Mateo na makapasok sa Inner City ay natural na napakadali lang. Ngumiti si Mateo at sinabing, huwag magmadali, kaya ko agad ginamit ang ganitong paraan para makilala kayo ay dahil mayroon pa akong mas importanteng bagay. Naguguluhan na tanong ni Peyton, ano iyon? Kumuha si Mateo ng isang kahon ng jade at iniabot ito kay Jingyi, sabay sabi, Fatty, ito ang pangako ko sa iyo. Ngayon, matutupad ko na ito. Nanginig ang buong katawan ni Jingyi at hindi makapaniwalang sinabi niya, ito. Maaari kayang ito. Bigla niyang naalala na noon, pagkagising pa lang niya, sinabi sa kanya ni Mateo na tiyak na makakahanap siya ng paraan para matulungan siyang maibalik ang kanyang banal na dagat. Nang mga oras na iyon, wala talagang pakialam si Mateo tungkol dito, iniisip na inaaliw lang siya ni Mateo, kaya niya sinabi iyon. Posible kayang talagang may gawa ang lalaking ito. Paano ito naging posible? Sa loob ng ilang taon, natagpuan pa ni Peyton ang 4-star alchemy god ng Myriad Treasure Tower para makatulong sa pagdiagnose sa kanya, pero walang sino man ang makakagawa nito. Ang kanyang banal na dagat ay halos tuluyang nawasak. Hindi na muling nakabangon. Gumastos pa nga si Peyton ng malaking halaga sa pag-imbite sa Elder ng Peel Tower na kumilos ngunit hindi rin niya natupad ang kanyang hiling. Sa ilang taon na ito, si Jingyi ay talagang napakadekorado. Dahil isa siyang pile, hindi ito ang buhay na gusto niya. Nawala niya ang kanyang pamilya, nawala ang taong mahal niya. Ngayon, pati ang kanyang cultivation ay wala na. Ito ang dahilan kung bakit siya halos mawala ng pag-asa. Sa loob ng ilang taon, halos araw-araw niyang nilunod ang kanyang kalungkutan sa alak. Nang makita siya ni Peyton ng ganito, wala na rin siyang magawa. Ngumiti si Mateo at sinabing, mabuting kapatid, naging ganito ka lang dahil sa akin. Kung hindi kita gagamutin, habang buhay akong hindi mapakali. Huwag kang masyadong mabalisa. Salamat din siguro sa iyo kaya mas lalo akong umunlad sa alchemy daw. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni Little Fatty. Sa isang banda, dahil ito sa Pananabik. Sa kabilang banda, dahil siya ay naantig. Sa pagkakaroon ng ganoong kapatid, ano pa nga ba ang kailangan niya? Pero nanginig ang buong katawan ni Peyton sa tabi at hindi makapaniwalang sinabi, ikaw. Ikaw ba talaga ang may gawa? Sa totoo lang, ang pagdadala ko kay Jingyi dito ngayon ay para lang subukan ang swerte natin. Puro ka bastos. Saang hakbang ka ba naglakad sa alchemy daw? Umiling si Mateo at sinabing, hindi ko rin alam. Pero, parang napunta ako sa ibang mundo. Tungkol naman sa mga detalye, hindi ko rin masabi ng sigurado. Huminga ng malalim si Peyton. Alam niya na noong nasa Grotto Profound Deity Realm si Mateo noon, ang kanyang pag-unawa sa alchemy daw ay napakalalim na. Ngayong papasok na tayo sa ibang mundo, anong klaseng mundo ba iyon na hindi ka panipaniwala? Ang mga alchemist na nakakaalam na mayroong Dao Realm ay kabilang lamang sa maliit na minorya. Narinig lamang ni Master Atticus ang tungkol sa kahariang ito sa isang nagkataon lamang na sitwasyon. Kahit si Dustless ay hindi alam ang tungkol sa Dao Realm, sa estadong ito. Gayunpaman, ang katabi ni Serena ay lubos na sigurado sa oras na ito at ang isa pang estado na ito ay ang Dao Realm. Hindi niya inaasahan na ang lalaking ito ay talagang nakapasok sa Dao Realm. Napakawalang hiya ng lalaking ito. Hindi mahalaga. Simula nang mahuli kita, itong batang to, kailangan mo akong bigyan ng maayos na leksyon sa pagkakataong ito.
Matapos kong makapasok sa 4-star alchemy god, pakiramdam ko ay mahirap nang magpatuloy. Napakahirap na magkaroon muli ng mga tagumpay. Mabuti na lang at mahahanap kita, bata, para linawin ang mga pagdududa ko. Sabi ni Peyton. Ngumiti si Mateo at sinabing, haha, masyadong mahinhin si Brother Brown. Dapat talaga tayong mag-usap. Fatty, mag-isa ka na lang. Ang Heart Healing Heavenly Mart Pill na ito ay tiyak na makakatulong sa iyo na makabawi sa iyong tugatog na estado. Hamanin nating muli ang mundo ng tunggalian. Nang marinig ang buong kabayanihang pag-uusap ni Mateo tungkol dito, nakaramdam din ng pagkirot ang puso ni Little Fatty, naalala ang ginawa niyang pagsampal sa maliit na demonyo noon. 1556. Nakatitig si Serena kay Mateo, ang nalilitong mga mata nito ay lalong lumaki. Natuklasan niya na ang mga sinabi ni Mateo ay unti-unti na niyang nauunawaan. Ang tinutukoy ng lalaking ito, kaalaman ba talaga ito sa alchemy na nasa ikatlong ranggo? Ngunit kabaligtaran ni Mateo, si Peyton ay tila nag-aaral ng may bukas na isipan, ngunit ang kanyang mga titig ay lalong lumiwanag, nakakaramdam ng kaliwanagan. Ang napagkasunduang interaksyon ay naging isang panig lamang na paglilinaw ng mga pagdududa ngayon. Kasabay nito, labis din siyang nabigla sa kanyang puso. Ilang dekada na rin ang lumipas simula noong huling beses na nag-usap ang dalawang tao. Natuklasan niya na ngayon, hindi na niya talaga kayang makipagpalitan ng posisyon kay Mateo ng pantay. Ang tinutukoy ni Mateo ay ibang kaharian, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na parang nakakita siya ng isang malaking bundok. Gayunpaman, bigla siyang nakaramdam ng liwanag ngayon. Ang ilang mga problemang naranasan niya nitong mga nakaraang taon, sa ilalim ng pagsagot ni Mateo, ay naging malinaw. Ikaw, bata, ay talagang kahanga-hanga. Sa loob lamang ng ilang dekada, ang laki na ng iyong nagawang pag-unlad. Tayo ay hindi na makapag-usap bilang magkapantay, walang imek na sabi ni Peyton. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi ko rin inaasahan na simula nang tumungtong ako sa ibang mundo, may pakiramdam na parang nakatingin ako sa ibaba mula sa isang mataas na lugar. Maraming bagay na hindi ko maintindihan noon, kaya ko na itong makuha ngayon. Tungkol dito, napigilan ni Peyton ang kanyang hininga at sinabing, hindi ko talaga alam kung anong uri ng realm ang magpapaunlad sa iyo hanggang sa puntong ito. Mukhang hindi kayang tumingin ng bulag sa hinaharap ng matandang ito. Ayon sa sinasabi mo, ang mga bagay na iniwan ng matandang ito sa realms dati ay talagang napakarami. Nang makitang medyo naintindihan ito ni Peyton, ngumiti si Mateo at sinabing, sa pagtatayo ng isang mataas na gusali, kailangang malalim ang pundasyon. Kung hindi, ito ay magiging isang walang ugat na damo at maaaring gumuho anumang oras. Kahit pa alchemy o martial arts, hindi magbabago ang loika. Ganoon din ang naramdaman ni Peyton at sinabing, totoo ang sinabi ng nakababata kong kapatid. Aayusin ng matandang ito ang kulungan pagkatapos man ako ang mga tupa pagbalik ko. Nag-uusap lang ang dalawang tao nang itinulak ni Little Fatty ang pinto at pumasok. Tumingin si Peyton, ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang naging matalim. Tila isang matinding pagbabago ang naganap sa buong pagkatao ni Little Fatty. Ang kawalang hiyaan sa kanyang mukha ay nabura ng malinis, ang kanyang diwa, enerhiya, at espiritu ay nagkaroon ng ganap na bagong pananaw. Lalo na ang kanyang mga mata, naging matalas at nagliliwanag ito, parang ibang tao mula sa dati. Ang tanging hindi nagbago ay ang bilog na figure. At mabilis ding tumaas ang kaharian ni Little Fatty, at ang kanyang kaharian ay umabot sa kalahating hakbang na origin deity. Isang hakbang na lang at maaari na siyang makarating sa origin deity realm. Kahit si Peyton ay labis na nagulat nang makita ang eksenang ito. Ang Heart Healing Heavenly Mart Pill na ito na inilabas ni Mateo ay isa lamang kahangahangang gawa ng mga Diyos. Mateo, itong gamot mong gamot ay talagang hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ko itong pinuhin, pakiramdam ko ay nahuhubog akong muli. Sabi ni Little Fatty nang may pananabik. Ang pakiramdam na ito ng pagiging puno ng kapangyarihan ay tunay na matagal nang nawala. Umiti si Mateo at sinabing, syempre naman. Napakahalaga ng mga sangkap ng Heart Healing Heavenly Mart Pill na ito.
Gayunpaman, nakakolekta rin ako ng 10 set ng mga gamot na pang-spirit at pinino ang 10 divine grade na Heart Healing Heavenly Mark Pills. Pinili ang may pinakamahusay na kalidad at itinabi ito para sa iyo. Isang divine grade divine pill, ang kalidad ay magkakaroon din ng kaunting pagkakaiba. Natural lang na hindi magiging kuripot si Mateo pagdating sa kanyang mabuting kapatid. Noong nasa karera siya ng mga demonyo, ginamit niya ang kanyang relasyon sa Fiend Medicine Hall at Fan Family, at agad na nakakolekta ng 10 set ng mga spirit medicine ng Heart Healing Heavenly Mark Pill. Kung hindi lang dahil sa sobrang halaga ng mga materyales, gusto pa niyang pinuhin ang 100 divine grade divine pills, at piliin ang pinakamahusay sa mga ito. Naantig ang tingin ni Little Fatty at sinabing, mabuting kapatid. Ngumiti si Mateo at sinabing, tama, naiintindihan mo na ang batas ng hangin. Mamaya, hahanapan kita ng paraan para mapino ang ilang wind language pills. Magiging madali para sa iyo na makarating sa Origin Deity Realm. Ang wind language pill ang mahinang bersyon ng Gale Celestial Stone Pill. Makakatulong ito sa mga martial artist ng Heaven Glimpse Realm na maunawaan ang batas ng hangin. Parehong nawala ng malay sina Peyton at Serena. Napakadali lang ng paglusot sa ganitong klaseng kapatid. Nakakatakot talaga ang mga alchemist ng Dao Realm. Hanggat mabibigyan si Mateo ng sapat na mga gamot sa espirito, kaya pa niyang lumikha ng isang hukbo ng Origin Deity Realm sa loob ng 100 taon. M. Master Crosswell. Sakto naman, may sumigaw mula sa labas ng pinto. Kasunod noon, isang biglaang pagputok ng mga yabag. Kumunat ang noo ni Mateo, dahilan para mapatingin silang lahat sa lobby. Sa lobby, ang buong katawan ni Justin ay bumagsak sa isang lawa ng dugo, walang kahit isang bahagi na ligtas mula ulo hanggang paa. Isang malaking grupo ng mga tao sa unahan ang nakapalibot sa buong bulwagan hanggang sa kahit tubig ay hindi na makalusot. Humayo ka, dalhin mo rito ang taong iyan. Ang nasa harap ay isang kalahating hakbang na Divine Lord Powerhouse na hindi niya talaga inaabangan si Mateo. Ang taong ito ay tinatawag na Moang Larkins, ang numero 1 tagapagtanggol ng Deity Hall, ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Kung tungkol naman kay Peyton, hindi niya pinakawala ng pressure sa kanyang kaharian. Hindi talaga makita ng taong iyon ang kanyang kaibuturan. Isang nasasakupan ang nakatanggap ng utos at umalis, at iuutos sanang ilabas si Justin. Guro. Crosswell. Iligtas. Iligtas mo ako. Ginamit ni Justin ang lahat ng kanyang lakas at sumigaw kay Mateo. Putok. Itinaas ni Mateo ang isang paa, at agad na lumipad palabas ang nasasakupan na halos patay na. Nanlamig ang tingin ni Moang at sinabi niya kay Mateo, Punk, huwag mong isipin na kaya mong maging mayabang sa pamamagitan ng paggamot ng iilang pasyente. Ang taong ito ay ang mahalagang kriminal ng ating Deity Hall. Ngayon, huhulihin natin siya pabalik. Kung mangangahas kang makialam sa hindi mo kinalaman, jijibain ko itong maliit na tindahan ng gamot mo ngayon. Natural lang na alam ni Moang ang tungkol sa pundasyon ng Miracle Hand Parlor na ito. Sinasabing mayroon pang ang isang makapangyarihang Divine Lord Realm na kumilos ng araw na iyon. Bukod pa rito, miyembro pa nga ito ng pamilya Nigel. Tila galit na galit ang miyembro ng Nigel family sa Miracle Hand Parlor. Natural lang na hindi sila maaaring maging taga-suporta nila. Kaya naman, hindi niya inilagay sa kanyang paningin ang maliit na Miracle Hand Parlor. Kahit na dumating si Orb-Il, hindi siya natakot kahit kaunti. Hindi siya maasiwa ni Mateo. Yumuko siya para tingnan ang mga pinsala ni Justin, at hindi sinasadyang nagkunot ang kanyang mga noo. Malubha ang mga pinsala ni Justin. Bukod pa rito, nalason pa siya gamit ang isang matapang na lason. Kung ibang mga alchemist lang yan, siguradong nasa dulo na sila ng kanilang larangan. Gumalaw si Mateo na parang kidlat, tinatapik ng ilang beses ang katawan ni Justin, pagkatapos ay kumuha ng isang nakapagpapagaling na tableta at isang detoxification pill, at isinuksok ang mga ito sa bibig ni Justin. Gamaan ang ekspresyon ni Justin at agad siyang nawala ng malay. Nang makita ni Moang na tuluyan siyang hindi pinansin ni Mateo, hindi niya napigil ang mag-alab sa galit. Kasing laganap talaga ng mga chismis ang punk na ito. Bata, sa tingin ko tumatanggi ka sa toast para lang uminom at mawala ng gana. Sa tingin mo ba talaga ay makakahanap ka ng away sa Deity Hall ko sa pamamagitan ng paglalagay ng karatula? Hey, ayos lang?
Wala si Orville ngayon, ako na muna ang bahala sa'yo, itong mapang-asar na batang to. Malamig na tumawa si Moang at direktang sinunggaban si Mateo. Isang maliit na origin deity na nasa unang yugto pa lang, hindi ba niya ito puputulin sa isang pitik lang ng daliri? Putok. Natamba siya sa isang pitik lang ng daliri. Sa ere, mabilis na nagwisik si Guo Wingwang ng sariwang dugo, direktang tumama sa ilang nasasakupan bago halos hindi niya nagawang patatagin ang kanyang figure. Napatayo siya ng padebog, ang kanyang tingin na nakatingin kay Peyton ay puno ng gulat. Isang malakas na aura ang agad na bumalot sa buong bulwagan. Iyan ang aura ng isang makapangyarihang Divine Lord Realm. Sa sandaling ito, lahat ng malupit na aura ni Moang ay tuluyang nagdilim. Hindi ba't sinabing nakabalik na sa Inner City ang Nigel Family Divine Lord Realm? Saan nagmula ang isa pang powerhouse ng Divine Lord Realm? Ano nga ba ang pinagmula ng maliit na tindahan ng gamot na ito? Bahagyang madilim ang ekspresyon ni Peyton habang sinasabi niya, isang maliit na Day Hall, paano kung makipag-away ako sa inyong lahat? 1557. Wayway kamahalan, ang hamak na ito ay may mga mata ngunit hindi nakakakita at nasaktan ng kamahalan. Ito. Ang hamak na ito ay agad na mawawala. Akala ni Moang noong una ay malambot na persimmon si Mateo. Hindi niya inaasahan na isa pala talagang metal na plato si Mateo. Tumigil ka. Biglang sabi ni Mateo sa malamig na boses. Nanigas ang katawan ni Moang. Ngumiti siya ng mas pangit pa sa pag-iyak, at sinabing, ano? Anong mga tagubilin ang mayroon si Master Crosswell? Kumunat ang noo ni Mateo at nagtanong, anong problema niya? Si Justin ang pasyente niya. Ginamo lang siya ni Mateo at agad siyang binugbog ng mga tao hanggang sa ganito. Galit na galit din ang puso niya. Kahit magkaiba ang kanilang mga pananaw, ang impresyon niya sa tiyuhin at pamangkin na ito ay maituturing pa ring maganda. Higit sa lahat, si Justin ang kanyang maipagmamalaking tagumpay. Ang Purple Quill Mero Extermination na iyon ay talagang napakahirap. Napakahirap din itong matuklasan sa pamamagitan ng pagsubok para sa kanya. Kung hindi dahil dito, hindi rin siya gugugol ng 4 na oras para masuri ang pulso ni Justin. Sa totoo lang, ang mga nakakahiyang ginawa ni Day Hall, mahigit kalahati na ang nahulaan niya nang makita niya si Justin. Wala itong iba kundi ang pakiramdam ni Faustus na nawalan siya ng malay kaya't pinagpapatay niya ang 2 taong ito ng tiyuhin at pamangkin. Ang paglabas ni Justin ay malamang na nangangahulugan na si Howran ay puno na ng malungkot na mga posibilidad. Hindi basta-basta mabait si Mateo. Wala silang gaanong kaugnayan sa 2 taong ito. Hindi niya kailangang ipagtanggol sila. Ngunit itinuloy pa rin ito ni Day Hall hanggang sa labis siyang nagalit. Ito. Nauutal na sabi ni Moang, hindi alam kung paano siya sasagot. Malamig na sabi ni Mateo, kung mahuli niyo man siya sa labas, wala akong pakialam at wala rin akong pakialam. Pero binugbog niyo pa pala ang pasyente ko hanggang dito sa Miracle Hand Parlor, tapos gusto niyo lang umalis ng ganun-ganun na lang. Ang ekspresyon ni Moang ay sukdulan na pangit at nahihiyang sinabi, Master Crosswell, ito. Alam ng hamak na ito ang pagkakamali ko. Malamig na sumanghel si Mateo at sinabing, maaaring hindi maparusahan ng kamatayan, ngunit mahirap takasan ang parusa. Napaiyak si Moang sa kanyang puso. Ngunit mayroong isang makapangyarihang Divine Lord Realm doon, kaya hindi talaga siya nang ahas na maging mayabang at ang tanging nasabi na lang niya ay, ano ang gusto ni Master Crosswell. Sa totoo lang, bahagyang nakahinga ng maluwag si Moang. Kahit papaano, nailigtas niya ang kanyang buhay. Sumulyap si Mateo sa kanyang mga nasasakupan at malamig na sinabi, mga kasama, bugbugin ninyo siya ng walang awang. Huwag kayong masyadong maging malupit, hayaan ninyo siyang bumalik ng nakahiga at sapat na iyon. Paf! Parehong hindi napigilan ni na Serena at Winoma na tumawa ng malakas. Kawawa naman si Mateo. Sa tapat nila, nanigas ang mga mukha ng lahat. Gumamit ang mga nasasakupan ng kakaibang tingin upang tingnan si Moang. Sinabi ni Moang sa seryosong boses, titingnan ko kung sino sa inyo ang maglalakas loob na kumilos. Kung walang kikilos, si Brother Brown na lang ang maaari kong imbitahan, malamig na sabi ni Mateo. Gusto lang magmura at magmura ni Moang, pero hindi siya naglakas loob.
Agad-agad, mapait na lamang ang naipakita niya at itinuro ang sarili habang sinasabing, suntukin. Suntukin ng walang awang. Nagpalitan ng tingin ang mga nasasakupan, walang nang ahas na kumilos muna. Nang makitang lalong lumungkot ang ekspresyon ni Mateo, agad na nawala ng malay si Moang. Hay nako, tinanong kita lahat ng tama mo, narinig mo ba o hindi? Gusto niyo nang mamatay, di ba? Tamaan. Nagpakita ng matapang na mukha si Moang at marahas na sinabi. Nang makita ang kilos ni Moang, tinakpan ng dalawang babae ang kanilang mga bibig at ngumiti. Maging si Peyton ay nakangiti rin. Ang dami tagang kalokohang ideya ng batang ito na si Mateo. Nang makita ng mga nasasakupan na ganito na ang amo, napangiti na lang sila at sumuntok. Putok, putok, putok. Sa sunod-sunod na suntok at sipa, natalo si Moang hanggang sa gumulong-gulong siya sa lupa, bagbog na. Kahit na mas mahina ang kalakasan ng kanyang mga nasasakupan kaysa sa kanya, hindi siya nang ahas na lumaban ngayon. Natural lamang na hindi niya maiwasan ang sakit ng laman. Gayunpaman, hindi pa rin nasiyahan si Mateo at sinabi ng may malamig na pagsinghot, sabi ko na dati, gusto ko siyang lumabas ng nakahiga. Huwag niyong kalimutan kung sino ako, kung gaano kalala ang mga pinsala niya ay hindi ko maitago sa aking mga mata. Power! Nang marinig ito, agad na samuka si Moang ng isang subo ng matandang dugo at sumigaw, hindi ba kayong lahat kumain ng kanin? Pagsikapan ninyo ako. Sa ganitong paraan, gusto ba ninyong lahat na sumuntok hanggang bukas ng umaga? Kahit masakit, paano nagawang maglakas loob ng mga nasasakupan na magbigay ng matinding suntok? Kung sino man ang gumamit ng labis na Divine Essence at kinamuhian ng half-step Divine Lord Boss, hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Kaya naman, habang tumatama ang mga ito, imposibleng magdulot ng tunay na pinsala kay Moang. Pero sa ganitong paraan, mas masakit pa ang naranasan ni Moang. Hindi ganoon kay ginhawa ang pakiramdam ng mga kamaong sumusuntok sa laman. Kasabay ng kanyang pagungol, alam din ng mga nasasakupan na hindi sila maaaring makaligtas ngayon at tanging ang kanilang bal na diwa lamang ang kanilang mailalabas, na bumabati sa katawan ni Moang. Di nagtagal, si Moang ay nasa bingit ng kamatayan at hindi man lang makapagsalita. Sige, umalis ka na. Sabi ni Mateo sa seryosong boses. Ang grupo ng mga nasasakupan ay parang nabigyan ng amnestya. Dala si Moang, umalis sila na parang usok. Nang makita ng mga kapitbahay na hindi alam ang katotohanan ng eksenang ito, hindi nila maiwasang magulat. Hindi ba't si Moang, ang punong tagapagtanggol ng Day Hall? Mukhang nakita ko siyang binugbog ng mga tauhan niya ngayon lang. Mukhang totoo naman. May tendensya ba ang lalaking ito na mag-self-masochism? Sinaktan siya ng sarili niyang mga tauhan pero hindi pa rin siya gumanti. Teka lang. Lumabas sila ng Miracle Hand Parlor. Maaari kayang nasaktan nila si Master Crosswell. Si Master Crosswell ay isang origin deity na nasa initial stage lang, kaya bakit takot na takot sa kanya ang grupo ng mga taong ito? Sok-sok. Napakadimaunawaan talaga ni Master Crosswell. Matagal nang nagtatawanan sina Serena at Winoma. Hehe, Master Crosswell, kawawa ka talaga. Paano mo naman gustong magtaas siya ng ulo sa harap ng mga nasasakupan niya sa hinaharap? Tumawa ng malakas si Serena at sinabing. Ngumisi si Mateo at sinabing, anong kinalaman ko niyan? Sila ang unang pumunta para galitin ako. Kung hindi ako sinasaktan ng mga tao, hindi rin ako nananakit ng mga tao. Kung may nananakit ng mga tao sa akin, hey. Hinayaan ni Mateo ang tindero na magliis at dinala ang lahat sa loob ng bulwagan. Nagpadala si Mateo ng kaunting banal na diwa sa katawan ni Justine. Maya-maya, dahan-dahan siyang nagising. Nalisan na ba ni Faustus ang pangalawang tiyuhin hanggang sa mamatay? Tanong ni Mateo. Nang marinig ni Justine ang pangalan ni Faustus, ang kanyang dalawang mata ay namula na parang dugo, at nagsimulang manginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Faustus, ang halimaw na ito. Ako. Kailangan ko siyang patayin. Sabi ni Justine at nagngalit ang kanyang mga ngipin sa puot. Bumantong hininga si Mateo at iniabot ang kanyang kamay para idiin ang ulo ni Justine. Isang alon ng banayad na puwersa ng kaluluwa ang sumalakay sa dagat ng kamalayan ni Justine.
Unti-unti, humupa ang kaba ni Justin at hindi na gaanong baliw, at mas naging mapayapa ang buong pagkatao niya. Inalis ni Mateo ang kamay niya at sinabing, magsalita ka, sabihin mo, para gumaan ang pakiramdam. Nang makita ni Faustus ang kawawang kalagayan ni Moang, hindi napigilan ng mga sulok ng kanyang bibig ang pagkibot. Masyadong miserable. Muntik nang matalo ang lalaking ito hanggang sa wala na siyang anyong tao. Sino ang may gawa nito? Tanong ni Faustus sa seryosong boses. Nagkatinginan ang grupo ng mga nasasakupan, hindi alam ang dapat nilang sabihin. Tayo. Tayo ang nanakit. Malumanay na sabi ng isang nasasakupan. Man. Anong nangyayari? Pinalabas niya kayong lahat para hulihin ang isang tao, paano kayo nakabalik ng ganito? Seryosong sabi ni Faustus. Ikinwento ng nasasakupan na iyon ang pangyayaring nangyari sa Miracle Hand Parlor. Nagsalubong ang mga noo ni Faustus. Malinaw na galing lang sa labas ng lungsod ang batang ito. Pero bakit may sumusuporta sa kanya na isang Divine Lord Realm Powerhouse? Humph! Paano kung ang Divine Lord Realm Powerhouse? Hindi kaya. Wala akong taga-suporta. Paulit-ulit akong kinakalaban ng baliw na ito. Talaga bang iniisip niya na madali akong mapasakin, Faustus? Sa pagkakataong ito, kailangan kong gibain ang karatula mo at palayasin ka palabas ng Heavenly Eagle Imperial City. Malamig na sabi ni Faustus habang sumisinghot. 1558. Sa Peel Tower, ang mukhang mapagmataas na si Faustus ay nagpakita ng magalang na paggalang sa harap ng medyo matabang matandang lalaking ito. Kumusta ang iyong karanasan, Panginoon? Yumuko ng malalim si Faustus. Ang matandang lalaking ito ay ang mataas na antas na deacon ng Peel Tower, isang middle stage 4-star alchemy god, si Dirkrai. Si Dirkrai ay itinuturing na isang nakatatandang diakono sa Peel Tower. Ang kanyang mga disipulo ay kumalat sa buong lungsod. Isa si Faustus sa kanyang mga disipulo. Bilang isang disipulo ng Peel Tower, natural lamang na may awtoridad si Faustus na pumasok sa loob ng lungsod. Tungkol sa disipulong ito, lubos pa ring nasiyahan si Dirkrai. Kahit medyo mahina ang kanyang talento, at wala siyang pag-asang makarating sa 4-star alchemy god, mabait naman siya kay Dirkrai at napakamatino. Ang isang taong nagtatayo ng sarili niyang impluwensya sa panlabas na lungsod ay tila isang magandang pagpipilian. Man, mabuti ang intensyon mo. Ano? Anong? Interesanting bagay ang dala mo ulit sa pagkakataong ito. Malamig na sabi ni Dirkrai. Naglabas si Faustus ng isang jade flask at magalang na iniabot ito kay Dirkrai at may paggalang na sinabi, Guro, ito ay isang Ice Heart jade flask na nakuha ng disipulong ito kamakailan. Ito ay walang kapantay na masarap. Kinuha ito ni Dirkrai at binuksan ang takip ng prasko. Isang nakakaakit na aroma ang agad na bumalot sa silid. Nagliwanag ang mga mata ni Dirkrai at pinuri niya, masarap na alak. Masarap na alak. Ang bait mo. Tumutulo ang dugo sa puso ni Faustus. Hindi dapat tingnan kung paano hindi natusok ang praskong ito. Nagkahalaga ito ng ilang 10 milyong Divine Essence Stones para mabili ito. Isang maliit na prasko ng alak, ang presyo ay maihahambing sa bayad sa konsultasyon para sa paggamot sa sakit ni Justin. Si Dirkrai ay isang 4-star alchemy god, kaya paano magiging mga ordinaryong bagay lang ang mga bagay na makakapagpagalaw sa kanya. Sa tuwing papasok siya sa loob ng lungsod, naguguluhan si Faustus. Kung paanong ipinakita sa kanya ng Thunderclap Gang ang respeto bilang magulang, ang pagpupugay na iniaalay niya sa Dirkrai sa bawat pagkakataon ay ganoon din kalaki ang naging kapalit. Ngunit sa suporta ni Dirkrai, ang mga Divine Essence Stone na kanyang nakukuha bawat taon ay isa ring astronomical na figure. Walang talo. Kahit ang pamilyang Dorin ay hindi nang ahas na maging walang galang sa kanya. Itinabi ni Dirkrai ang jade flask, sinulyapan si Faustus, at malamig na sinabi, may naranasan ka bang problema kamakailan? Ngumiti si Faustus at sinabing, nakikita ng master ang lahat. Kamakailan lang, isang junior ang lumitaw sa South City. Wala talaga siyang respeto sa kahit sino, napaka-arrogant. Nangahas pa nga siyang sabihing kaya niyang ibigay ang lahat ng kahilingan, kaya naman binabaligtad niya ang South City. Bahagyang itinaas ni Dirkrai ang kanyang mga talukap at nakangiting sinabi, iyon ang maliit na tindahan ng gamot na tinatawag na Miracle Hand Parlor, di ba? Pagbibigyan ko ang lahat ng kahilingan.
Hey hey, narinig ko rin yan. Talagang maangas ang mga sinasabi mo. Nagmamadaling sinabi ni Faustus, walang ideya si Master. Ang tono ng punk na ito ay sobra pa sa malaki, napakalaki nito at walang hangganan. Naaalala ba ni Master ang isang pasyente na dinala ko noon, kahit si Master ay hindi mahanap ang sanhi ng sakit? Nag-isip sandali si Dear Cry at gulat na sinabi, ang tinutukoy mo ba ay ang buhay na patay na taong iyon? Posible kayang natagpuan talaga ito ng lalaking iyon. Tumango si Faustus at sinabing, hey, bigla na lang itong natagpuan ng lalaking ito at talagang pinagaling niya ito. Hindi naman gaanong mahalaga ang pagkagulat ni Dear Cry. Isang dahilan na kahit siya ay hindi matuklasan, isang 3-star alchemy god nga ba ang talagang nagpagaling nito. Naging seryoso ang tingin niya at sinabi sa seryosong boses, kung gayon, mukhang may kakayahan talaga ang batang ito. Tuwang-tuwa si Faustus sa loob-loob niya, alam niyang medyo nalungkot na ang kanyang amo. Agad niyang sinabi ng may malamig na ngiti, ability may asterisk S. Bigla niya lang itong nakita. Ang mas nakakainis pa ay ang pagbenta sa iyo ng aking tauhan, sinasabing ang kanyang pamangkin ay minsan ng ginamo ni Master Dear Cry noon at wala man lang nakitang problema. Hulaan kung ano ang sinabi ng batang iyon. Nanlamig ang tingin ni Dear Cry at mahinang sinabi, ayaw maglaro ng ganitong klaseng hulaan ang upuang ito. Magsalita ka. Nagmamadaling nagpakita ng matinding galit si Faustus at sinabing, opo, Master. Sinabi talaga ng mapang-ipong batang iyon na napakagaling ba nitong Master Dear Cry. Ang isang 4-star alchemy god ay ganoon din. Hindi ba nakakainis iyon? Pinalamutian ito ni Faustus, na ikinagalit ni Dear Cry hanggang sa ito ay nagalit ng husto. Putok. Ang mesa sa tabi ng Dear Cry ay direktang nabasag at naging alikabok. Nangangati ang laman ng kanyang mukha. Makikita kung gaano siya galit na galit. Isang simpleng 3-star alchemy god ang nangahas na magsalita ng ganito kalakas. Maaari kayang hahayaan mo silang mabuhay. Matalim ang tingin ni Dear Cry habang nakatitig kay Faustus at malamig na sinabi. Nagmukhang binyo-bully si Faustus at sinabing, hindi makatarungan ang Master. Paano ko hahayaang dungisan ng punk na ito ang Master ng ganito? Noong panahong iyon, nagpadala ako ng mga tao para durugin ang Miracle Hand Parlor. Sino ang mag-aakala na malalim ang pundasyon ng Miracle Hand Parlor na ito at nakahanap ng powerhouse ng Divine Lord Realm mula sa hindi ko alam kung saan? Disipulo. Disipulo talaga ang katapat. Nanlamig ang tingin ng Divine Lord Realm at malamig niyang sinabi, isang Divine Lord Realm lang at nangahas siyang Sir On ang senior ng isang Piltower, Humph. Gustong makita ng upuang ito kung gaano kaitigas ang mga buto nila. Dahan daw ang tumayo si Dear Cry, tinawag ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, at sinabi sa isang seryosong boses, Tyree, sumama ka kay Faustus. Gibain mo ang kahit anong Miracle Hand Parlor na yan para sa akin. Kaladkarin mo rito ang punk na nagngangalang Mateo. Tungkol naman sa Divine Lord Realm na yan, ipadala mo siya sa Marshall Tower dahil ang pakikialam sa mga gawain ng lungsod ang dahilan. Yumuko si Tyree at sinabing, opo, Panginoong Deacono. Narinig ang mga salita ni Justin, bumantong hininga rin si Mateo, habang sina Serena at Winoma ay labis na nagalit. Napakawalang tao talaga nitong si Faustus. Iniligtas mo na ba siya noon pa? Napakawalang prinsipyo at walang pigil niya. Ano ba ang dahilan kung bakit galit na galit ang binibining ito? Galit na galit si Serena hanggang sa tumaas baba ang dibdib niya, halos sumugod na para maghayganti para kay Justin. Kuya Croswell, nakakainis talaga itong si Faustus. Matapat at matatag ang kanilang tiyuhin at pamangkin. Pero sa huli, ganito rin ang naging katapusan nila. Kailangan mo silang ipagtanggol. Sabi rin ni Winoma. Tinapik ni Mateo ang balikat ni Justin at ibinuka ang kanyang bibig upang sabihin, nakikiramay ako. Huwag ka munang masyadong mag-isip, manatili ka muna rito at gamutin ang iyong mga sugat bago magsalita. Natigilan si Justin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Kung kahit si Master Croswell ay walang pakialam, wala na talaga siyang pag-asa na makaganti. Ang kapangyarihan ni Fausto sa lungsod sa Timog ay hindi niya kayang pabagsakin. Maraming salamat, Master Croswell. Nagngingit-ngit si Justin at sumagot.
Pagkaalis ni Justin, ang mga titig ng dalawang babae kay Mateo ay puno ng kalungkutan. Mateo, nagkamali talaga ako ng husga sa'yo. Hindi ko inaasahan na ganoon kaduwag at takot kang masangkot sa gulo. Parang kinasusuklaman ni Serena ang kasamaan na para bang kaaway niya ito habang sinasabi niya. Kuya Croswell, ikaw ba talaga ang Kuya Croswell na kilala ko? Napakalungkot na ng Justin na iyon, hindi mo man lang siya tinulungan. Tanong ni Winoma kay Mateo sa unang pagkakataon. Tumawa si Mateo kahit na hindi siya mapakali at sinabing, hindi ba't kinuha ko na siya? Paano mo pa siya gustong tulungan? Ikaw. Hindi ba dapat ay hulihin mo si Faustus para yumuko at aminin ang pagkakasala niya sa harap ni Justin? Galit na sabi ni Serena. Ngumiti si Mateo, ngunit hindi sinagot si Serena, at lumabas na ng pinto. Ikinagalit ni Serena ang kanyang inasto hanggang sa napatapak siya nito at sinabing, Hoy, anong problema mo? Anong kinagagalitin mo ang binibining ito? Gustong putulin ng binibining ito ang lahat ng relasyon mo sa iyo. Palabas na sana ng pinto si Mateo nang pumasok sa Miracle Hand Parlor ang isang mukhang mabait na matandang lalaki. Maaari ko bang itanong kung nandito si Master Croswell? Tanong ng matandang lalaki. Medyo nagulat na sumulyap si Mateo sa kanya. Hindi niya talaga moari ang lalim ng iniisip ng kalaban. Maaari ba itong isa na namang makapangyarihang puwersa ng Divine Lord Realm? Ako si Mateo. Bakit hinahanap ni Senior itong si Croswell? Sabi ni Mateo habang nakahawak ang mga kamay. Nang makita ng matandang lalaki na napakabata pa ni Mateo, hindi niya napigil ang mabigla ng husto at sinabing, ang matandang ito ay si Atticus mula sa Peel Tower. Nabalitaan kong eksperto sa alchemy si Master Croswell, kaya sinadya kong pumunta rito para ihambing ang mga tala namin, at magpalitan ng mga kuro-kuro. 1559. Naghahambing ng mga tala. Hindi interesado. May isang lalaking hindi niya kilala na gustong makipagkumpara sa kanya. Paano siya nagkaroon ng ganito kalaking libreng oras para aliwin ang lalaki? Napagaling na niya si Little Fatty ngayon at wala nang dapat ipag-alala. Maaari niyang piliing huwag magpakita ng sama ng loob sa kahit sino. Sa pinakamatagal na panahon, magtatago siya sa Purple Extreme Hall at tatakbo palayo. Dahil sa isang tunay na mystical na kayamanan ng Diyos, kahit ang Panginoon ng lungsod na ito ng Heavenly Eagle Imperial City ay hindi kayang labagin ang mga depensa nito. Kaya naman, walang dapat ikatakot si Mateo ngayon. Nanigas ang mukha ng matanda, halatang hindi niya inaasahan na ganoon pala kawalang galang si Mateo. Kahit hindi niya ito kilala, sa lungsod ng imperyo na ito, habang binabanggit ang pangalan ng Peel Tower, ngayon lang siya nabalewala ng ganito. Ngunit si Atticus ay mabait at hindi nagagalit. Ibubuko na sana niya ang kanyang bibig at magpapalitan ng pagbati ngunit nakita niya ang isang grupo ng mga tao na lumabas mula sa panloob na bulwagan. Nang makita si Atticus, nanginig ang buong katawan ni Peyton at hindi makapaniwalang sinabi, maaari kayang si Sir. Si Master Atticus. Hindi nakilala ni Atticus si Peyton ngunit medyo nagulat din. Ang lugar na ito ay mayroon pa ring 4-star alchemy god. Itong matandang ito nga pala. Patawarin mo ang matandang ito sa hindi niya pag-alala kung nakita dati, pero sino ka ba talaga? Sabi ni Atticus nang may bahagyang ngiti. Yumuko si Peyton nang may paggalang at sinabing, si Junior ay si Peyton ng Myriad Treasure Tower. Noong huling beses na nagdaos ng sermon ang Peel Tower, pinalad si Junior na nakinig sa mga turo ng guro. Ngumiti si Atticus at hindi ito pinansin. Ang mga alchemist na nakarinig sa kanya ng pangangaral tungkol sa daw dati sa Heavenly Eagle Imperial City na ito ay talagang napakarami. Natural lamang na hindi niya matindaan silang lahat. Ganoon pala. Pero bakit nandito ang alchemist ng Myriad Treasure Tower? Tanong ni Atticus na may kuryosidad. Matagal nang magkakilala si Master Brown at ang lalaking iyon. Matagal na silang magkakilala, biglang nagsalita si Serena sa pagkakataong ito. Tungkol sa pagdating ni Atticus, hindi siya nakaramdam ng pagkagulat. Hindi lang niya inaasahan na darating ito ng ganito kabilis. Guru. Nabaling ang tingin ni Peyton, nakatingin kay Serena na may malaking pagtataka. Hindi niya lubos inaasahan na ganito pala kaganda ang pinagmulan ng babaeng ito.
Si Atticus ay isang figurang may awtoridad sa Peel Tower. Siya ay disipulo ni Atticus. Medyo nagulat din si Mateo, hindi niya inaasahan na ang matandang ito pala ang Panginoon ni Serena. Pero sa ganitong paraan, maipapaliwanag din ito. Malamang, nakita ng kabilang panig ang Gale Celestial Stone Peel, kaya naman hahanapin niya ito para paghambingin ang mga tala. Pupunta rito si Master Atticus, para kaya ito kay Mateo. Hindi rin naman tanga si Peyton, mabilis na nakahula ng kahit kaunting kutob. Ngumiti si Atticus at sinabing, oo. Nabalitaan ko na walang kapantay ang alchemy daw ni Master Crosswell at espesyal siyang pumunta rito para humingi ng payo. Nanliit ang mga mata ni Peyton. Bagamat alam niyang napakalakas ni Mateo, kahit si Master Atticus ay magalang ding tumawag kay Mateo na Master, labis pa rin siyang hindi komportable. Kailangang malaman ng isa na kung tatadyakan ni Master Atticus ang kanyang mga paa, mayayanig ang Heavenly Eagle Imperial City na ito. Ang kanyang mga nagawa sa alchemy ay malayo rin sa maihahambing ng isang karaniwang 4-star alchemy god. Ngayon, napakamapagkumbaba niya talaga sa harap ni Mateo. Pero lumapit si Serena kay Atticus nang may pagtatampo, hinayla ito palayo, at sinabing, Guro, huwag ka nang makipagpalitan ng sulat sa lalaking ito. Hindi siya karapat-dapat. Humph! Medyo nagulat si Atticus sa inasal ni Serena. Pinuri ng babaeng ito si Mateo hanggang langit, kaya bakit parang bigla na lang silang natamba. Hindi siya hinayla palayo ni Serena, bagkus ay nagtanong ng may pag-aalinlangan, binibini, anong problema? Napapadyak si Serena at galit na ikinwento ang nangyari sa tiyuhin at pamangkin ni Justine, Guro, hindi ba sa tingin mo ay nakakainis ang lalaking ito? Hindi karapat-dapat na ako ng anumang responsibilidad, tawagan mo pa rin ang guro. Tumingin si Atticus kay Serena, at saka muling tumingin kay Mateo, at biglang nagsabi ng nakangiti, Ginang, ano ang alam mo? Ang tiyuhin at pamangkin na iyon ay mga sasakupan ni Faustus. May nagligtas buhay na biyaya rin si Faustus sa kanila. Bagamat kasuklam-suklam ang pagpatay sa kanila, hindi kayang pagsalitaan ng iba ng palihim. Hiniling mo kay Master Crosswell na makialam, anong pagkakakilanlan ang gagamitin niya para pumunta at makialam. Walang makatwirang dahilan. Nang marinig ni Serena na kakampi pala ni Master si Mateo, hindi niya napigil ang magsabi ng galit, bakit ka rin ganyan, Master? Anong makatwirang dahilan ang kailangan? Direkta mo siyang hulihin, may ibang tao pa bang maglalakas loob na magsalita ng walang kabuluhan? Ngumiti si Atticus at sinabing, napakainip mo naman, sabik na sabik ka ng malunod sa kaguluhan ang mundo. Si Master Crosswell ay isa lamang origin deity na nasa unang yugto pa lamang, hindi lang kalakasan ang lakas ng Dei Hall, kundi mayroon din silang lahat ng uri ng koneksyon sa pamilyang Doreen at sa Peel Tower. Hiniling mo sa kanya na pumunta at makialam, hindi ba't parang pinapapunta siya nito sa bibig ng tigre? Balisa at pinagsabihan si Serena, kung gayon. Wala ba tayong gagawin? Huho, ikaw na babae. Sinabi ba niyang wala siyang pakialam? Sige, huwag kang mag-alala, huwag kang masyadong mag-alala. Kung hindi, bumalik ka at harapin ang pader ng 3 taon. Nakangiting sabi ni Atticus. Nang marinig niya ito, agad na nawala ng malay si Serena. Huwag mo nang alalahanin yan. Humph! Nakatawang tumingin si Serena kay Mateo. Pero mas nakaramdam din siya ng ginhawa sa puso niya. Alam niyang may nakikita talaga si Master, kaya nga niya ito sasabihin. Nagulat din si Mateo. Nakita ito ng matandang lalaki ng malinaw at tila naunawaan na niya ang kanyang nararamdaman. Totoo nga, hindi ito isang simpleng matandang lalaki. Si Senior pala ang amo ni Sayo. Na-offend ko na pala si Senior kanina. Dahil gusto ni Senior na paghambingin ang mga tala tungkol sa alchemy daw, pumasok ka sa inner hall at mag-usap, sabi ni Mateo at pinagsalikop ang mga kamay. Hindi napigilan ni Atticus ang tawa at sinabing, hindi ko inaasahan na sa Heavenly Eagle Imperial City na ito, ang matandang ito ay kailangang umasa sa mukha ng aking disipulo para makamit ang aking layunin balang araw, haha. Saan man magpunta si Atticus, palaging maraming mga katulong ang nagsisiksikan. Sino ba ang hindi magalang sa kanya? Sino ang mag-aakala na ngayon, isang Origin Deity Realm Jr. pala ay hindi man lang siya pinansin? Malinaw na nagbago ang ugali ni Mateo dahil kay Serena.
Dahil dito, hindi niya napigil ang kutsain ang sarili. Pagpasok sa panloob na bulwagan, ibinuka ni Mateo ang kanyang bibig at sinabi, iniisip ko kung paano gustong paghambingin ng senior ang mga note. Malinaw na matagal na itong pinag-isipan ni Atticus at agad na sinabi, gawin mo itong pill refinang kung gayon. Agad na nagsalita si Serena, Master, isa kang 4-star alchemy god, hindi ba't nang aapi ito? Napangiwi si Atticus at sinabing may pagkadismaya, umalis ka at manood. Maya-maya, kapag pinino namin ni Master Crosswell ang mga table tasks, matututo ka ng maayos. Sapat na iyon para makinabang ka habang buhay. Sa pakikipagkompetensya kay Master Crosswell sa peer refinement, ang pinaglalabanan natin ay natural na nasa ikatlong ranggo ng Divine Pills. Bulong ni Serena sa sarili at atubiling umatras sa isang tabi. Habang si Peyton ay labis na nasasabik. Ang 2 taong ito na nagtitipid sa pagpino ng tableta ay talagang ang pinakadakilang sandali ng pag-unlad sa buong kasaysayan ng Heavenly Eagle Imperial City. Pero siya at si Serena lang, 2 tao, ang mga manunood. Isa itong napakalaking swerte. Habang hinahabol si Serena, humarap muli si Atticus kay Mateo at sinabing, ang matandang ito ay naghanda ng 10 uri ng formula ng tableta at naghanda ng 2 set ng mga gamot na may espiritu para sa bawat formula ng tableta. Magayos tayo ng 10 ng iisang gamot, ano kaya? Natural na walang pakialam si Mateo at tumango, bahala ka. Tumango si Atticus at sinabing, kung gayon, mauuna na ako. Ang unang uri ng medicinal pill, ang Silver Moon Point Star Pill. Para sa pagiging patas, gumamit lamang si Atticus ng isang rank 3 medicinal cauldron. Ito ang medicinal cauldron na ginamit niya noong isa pa siyang 3-star alchemy god. Sa sandaling kumilos si Atticus, natural na naramdaman niya ang dating ng isang master. Pagpapaikli ng embryo, pagdowsing, pagpino ng tableta, at sabay-sabay itong ginawa. Nagmasid si Mateo mula sa gilid at hindi niya napigil ang palihim na tumango. Gaya ng inaasahan, karapat-dapat siyang maging isang mahalagang karakter na hinangaan maging ni Peyton. Ang teknik na ito sa pagpino ng mga pill ay maituturing na isang mahusay na dalubhasa. Ang Silver Moon Point Star Pill, ang pangunahing sangkap ay Silver Moon with Point Star Seed, 2 uri ng rank 3 spirit medicines. Pero ang susi ay nasa pagsasama ng mga karagdagang materyales. Matapos simulang pinuhin ni Atticus ang tableta, bigla itong sinimulang suriin ng mahina ni Mateo. Tumalim ang mga mata ni Peyton at Serena at dali-daling itinaas ang kanilang mga tainga, sabay na nakatitig kay Atticus ng may lubos na konsentrasyon. 1560. Ang kahirapan ng pagpipino ng Silver Moon Point Star Pill ay itinuturing na katamtamang kahirapan. Mas madali ito ng kaunti kaysa sa Meridian Heaven Heart Pill. Sa lakas ni Atticus, hindi ito kinailangan ng masyadong mahabang oras. Pagkatapos ng mahigit 4 na oras, natapos na ang pag-inom ng Silver Moon Point Star Pill. Pinuri siya ni Peyton. Tunay ngang karapat-dapat si Master Atticus na maging pangalawang elder ng Pill Tower. Ang Universe Transfer Hand na ito ay tunay na transcendent. Ang Silver Moon Point Star Pill na ito, ang pinakamasama, ay malamang na mas mataas din ang kalidad, hindi ba? Tumawa si Atticus at sinabing, hindi mahusay ang ipinakitang pagganap ng matandang ito. Ano kaya ang masasabi ni Master Crosswell tungkol dito? Malamig na sabi ni Mateo, halos hindi ko maintindihan. May ilang maliliit na detalye pa rin na hindi pa sapat ang punto. Pero sapat na siguro ang Divine Grade. Nakinig si Peyton hanggang sa manginig ng husto ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Para manggahas na husgahan si Master Atticus ng ganito, malamang naroon lang si Mateo, tama ba? Pero ngumiti si Serena nang mapaglarong sinabi, bro, binatikos ka niya hanggang sa wala ka ng kwenta ngayon lang. Ayon sa sinabi niya kanina lang, medyo mali ang takbo ng isip mo. Hindi mo lang talaga alam kung paano magpino ng mga table tasks. Kumislap ang mga mata ni Atticus at sinabi niya, oh. Ano ang sinabi ni Master Crosswell kanina lang? Kumaibot ang sulok ng bibig ni Mateo. Nagpapaliwanag lang siya para makinig ito kay Peyton ngayon din. Si Atticus, kahit papaano, ay isang dalubhasa sa alkemiya at kailangan pa ring magpakita ng mukha. Hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay ganoon kawalang ingat na sinasabi ito ng harapan.
Hindi rin ito itinago ni Serena, inulit niya ang mga sinabi ni Mateo ng isang beses. Habang nakikinig si Atticus, mas nagiging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Pagdating sa kanyang nasasakupan, ang kanyang pag-unawa sa alchemy ay natural na hindi maihahambing sa isang karaniwang tao. Kahit si Peyton ay parang isang batang nasa harap niya. Pero ang ilang detalyeng sinabi ni Mateo ay pawang mga bagay na hindi niya kailanman nabigyang pansin noon. Kahit kaunti lang ang pagkakaintindi niya kay Dao, hindi niya talaga ito lubos na naintindihan. Pero dahil sa kanyang karanasan, natural niyang natukoy kung tama ba ang sinabi ni Mateo o hindi. Sigurado siyang sa pamamagitan ng pagpipino ayon sa pamamaraan ni Mateo, tiyak na mas matataas ang kalidad nito. Kahit na umabot sa divine grade, sa ganitong uri ng antas, balewala lang ang pagbuti sa kalidad, ang epekto ay parang langit at lupa. Ang Dao Realm ba talaga ay talagang nakakapangilabot? Ang Silver Moon Point Star Pill na ito ang kanyang espesyal na medicinal pill. Hindi niya inaasahan na marami pa palang lugar na hindi nagamit. Tunay ngang karapat-dapat si Master Crosswell na maging isang master ng Dao Realm dahil kayang kilalanin ang kabuuan sa pamamagitan ng pagmamasid sa isang maliit na bahagi. Tinuruan mo ang matandang ito. Sabi ni Atticus. Tinaas ni Mateo ang kanyang kilay at sinabing may pag-aalinlangan, ang Dao Realm. Nagulat si Atticus nang sabihin niya, ano, hindi mo ba talaga alam ang iyong kaharian? Ngumiti ng mapait si Mateo at sinabing, nagkataon lang na nakalusot ako. Pero tungkol sa larangang ito, wala akong kaalam-alam. Senior, pakiusap, lutisin ang mga pagdududa ko. Hindi mapigilan ni Atticus ang hindi makapagsalita. Hindi niya nga alam ang tungkol sa Dao Realm at kaya pa nga niyang makalusot. Pero kung iisipin, may katuturan din iyon. Kasing level ni Mateo, maliban na lang kung isa siyang disipulo ng isang Apex Major Power, kung hindi, paano niya malalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng Dao Realm? Hindi rin niya agad itinago. Ipinaliwanag ni Atticus ang Dao Realm para marinig ni Mateo. Matapos itong pakinggan ni Mateo, sa wakas ay naunawaan na niya ang kanyang kasalukuyang nasasakupan. Parang noong muli niyang nilinang ang alchemy Dao at ginamit ang 10 Directions Heaven Seizing Art, malapit na ito sa Dao Realm. Dahil sa kanyang karanasan sa Heavenspan World, sa wakas ay nakalusot siya habang nasa teritoryo ng lahing demonyo. Pinagsalikop ni Mateo ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat, Senior, sa paglutas ng aking mga pagdududa. Ako na ang magre-refine ng Silver Moon Point Star Pill. Huwag mo sanang pagtawanan ang aking pagganap. Pero pinigilan ni Atticus si Mateo at sinabing, Master Crosswell, sandali lang. Naguguluhan na tanong ni Mateo, ano iyon? Sabi ni Atticus, malapit na ang oras, dapat ay dumating na sila. Sakto namang pumasok ang tindero at ibinalita na may 4 na binata na lumabas. Nang mapalapit sila at tiningnan, muntik nang mapatalon si Serena, panganay na senior brother, pangalawang senior brother, pangatlong senior brother, pang-4 na senior brother, bakit kayo lahat nandito? Nang makita ni Mateo ang hanay na ito, paano niya hindi maintindihan? Hindi niya mapigilang mapangiti ng mapait at sinabing, Senior, nanghihiram ka ng paghahambing ng mga tala para matulungan kitang magturo ng mga disipulo. Kumunat ang noo ng panganay na kapatid at malamig na sumangot, turuan ang mga disipulo. Isang simpleng 3-star alchemy god ang nangahas na magyabang ng walang kahihiyan. Guru, napakarangal ng iyong katayuan. Paano ka makakapag-ensayo ng pill refinement kasama ang isang 3-star alchemy god? Tanong ni third senior brother. Guru, pinapunta mo ba kami rito para manood ng pagpino ng mga tableta ng isang 3-star kid? Ito. Hindi ba't nagsasayang lang ito ng oras? Bulalas ng fourth senior brother. Tanging ang second senior brother lamang ang nagsuri kay Mateo ng pabulong at hindi nagsalita. Pero puno rin ng paghihinala ang mga mata niya. Totoo ngang napakabata pa ni Mateo. Hindi niya talaga maisip na kayang pinuhin ng isang binata ang divine grade na Gale Celestial Stone Pill. Itinaas ni Atticus ang kanyang balbas at sinabing may malamig na sanggal, sa iilan sa inyo na sumusunod sa matandang ito nitong mga nakaraang taon, medyo nagiging mapang mataas na kayo. Kahit si Master ay kailangang magpakita ng kaunting respeto kay Master Crosswell, ngunit kayo pa nga ang nangangahas na maging walang galang sa kanya.
Hindi napigil ang magbago ang mukha ng apat na magkapatid na apprentice nang makita nilang nagalit si Master. Natahimik silang lahat. Pero may malaking nakasulat na hindi kumbinsido sa kanilang mga mukha. Kahit ang isang hanggal ay nakikita iyon. Ang magkapatid na apprentice na ito ay may apat na katao, ang panganay na nakatatandang kapatid at ang pangalawang nakatatandang kapatid ay parehong 4-star alchemy gods. Ang ikatlong nakatatandang kapatid at ang ikaapat na nakatatandang kapatid ay parehong nakaabot sa pinakamataas na 3 stars at kayang makalusot anumang oras. Paano sila makukumbansi ni Mateo? Nang makita ni Atticus ang kanilang mga ekspresyon, muntik na siyang matanggal sa kontrol ngunit pinigilan siya ni Mateo na nakangiting nagsabi, "Senior, hindi dapat sisihin ang mga ignorante. Pinapanto mo ang mga 4-star alchemy god at pinanood ang isang 3-star alchemy god na nagpipino ng mga tableta, siguradong magagalit ang sinuman. Hey! At least may kamalayan ka sa sarili." Sabi ng panganay na senior brother nang may malamig na ngiti. Sumulyap si Mateo sa kanya at nakangiting sinabi, "Paano kung ganito, hindi ko rin kayo pipilitin. Makikipagkompetensya ako sa inyong amo sa 10 formula ng tableta. Kung mayroon akong medicinal pill na mas mababa ang kalidad kaysa sa inyong amo, magkuyuko ako at hihingi ng tawad sa aking pagkakasala sa inyong lahat, ha?" Napaka-arrogant. Ignorante. Walang alam sa kalawakan ng langit at lupa. Sabay-sabay na sumabog ang apat na tao dahil sa mga sinabi ni Mateo. Maging si Atticus mismo ay bahagyang nagpakita ng pagkagulat sa kanyang mukha. Ang batang ito ay napakalakas ng loob. Alam niyang kakilakilabot ang Dao Realm, pero kung gaano kalakas, ngayon lang niya ito nakita noon. Dahil nga mahirap hanapin ang Dao Realm kaya siya tatawag ng ilang mga apprentice para pumunta at mag-obserba at mag-aral. Ang 10 formula ng tabletang ito ay maingat niyang pinili, bawat isa ay mas matigas kaysa sa nauna. Lahat ng lalaki ay nagkakamali, ang mga kabayo ay nadadapa. Ang batang ito ay may tiwala sa sarili. Hehe, sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Master Crosswell, turuan mo ng magandang aral ang mga nakatatandang kapatid kong apprentice. Ipaalam mo sa kanila ang tinatawag na langit na lampas sa langit, at na laging may mas magaling pa. Hinangad ni Serena na magulo ang mundo at pumalakpak ng may tuwa. Nandilim ang mukha ng panganay na nakatatandang kapatid at malungkot niyang sinabi, "Little junior sister, kanino ka ba talaga kakampi para tumulong sa isang tagalabas?" Hindi umimik si Serena at sinabing, "Natural lang nakakampi ako ni Master. Pero napakahirap talaga para kay Master na manalo laban kay Master Crosswell." Ngumiti lang si Mateo at sinabi kay Atticus, "Senior, buksan mo ang pagan." Nanginig ang palad ni Atticus, at lumipad palabas ang Silver Moon Point Star Peel. Nakakagulat na isa itong Divine Grade. Nang makita ng pinakamatandang senior brother ang Divine Grade Silver Moon Point Star Peel, agad siyang ngumiti ng malamig at sinabing, "Nakita mo yun. Ito ang tunay na lakas." Pinino na ni Master ang isang Divine Grade Silver Moon Point Star Peel. Gusto kong makita kung paano mo siya malalampasan. Isang simpleng 3-star alchemy god, tunay na ignorante hanggang sa sukdulan. Bata, napalay ang dila mo sa pagsasalita ng malaki, di ba? Lumuhad ka agad at yumoko. Sabi rin ni third senior brother. Pero tumawa si Mateo nang may pag-aalinlangan at sinabing, "Sino ang nagsabi sa inyo na hindi malalampasan ang Divine Grade? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."